Anak, kanina pa tawag sa'yo ng tawag yan? Tanong ng ina ni Dara na si Elizabeth. Kasalukuyang nasa terrace si Dara at tinatanaw ang magandang tanawin ng mga ulap. Bakit ba ayaw mong sagutin? Baka mamaya importante yan. Dagdag pa nito. Mariing pinikit ni Dara ang kanyang mga mata, saka huminga ng malalim, bago pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ni Dara ang kanyang cellphone na nakapatong sa cabinet. Tiningnan ni Dara ang cellphone at nakitang number lang yun. Hello? Walang ganang panimula ni Dara. Dara, where are you? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Mr. Erickson? Gulat na tanong ni Dara sa kanyang amo na para na rin niyang pangalawang ama. I'm so sorry, Mr. Erickson. I need you in my office now. I have something to tell you, Iha. Naputo lang paumanhin ni Dara na magsalita ito. Nakaramdam siya ng kaba dahil wala naman siyang natatandaan na may kasalanan siya nagawa bukod sa hindi pagsagot ng tawag. Ngayon na po? Paninigurado ni Dara na tahimik namang nakikinig sa tabi niya ang kanyang ina. Yes, we need to talk. Yun na lang ang sinabi ni Erickson sa kabinabaan siya nito ng tawag. Hindi mapigilan ni Dara matulala nang ibaling niya ang tingin sa ina. Anong meron? Sino yon? May pag-aalala sa tono ng boses ni Elizabeth. Si Mr. Erickson po. Yung sinasabi ko sa inyo mabait kong amo. Bigla na lang tumawag. Kailangan niya raw ako makausap. Sagot ni Dara. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Dara. Bago siya tumungo sa banyo para ayusin ang sarili. Hindi niya mapigilang mag-isip dahil sa biglaang pagtawag sa kanya ni Mr. Erickson. Day off niya ngayon kaya sigurado siyang importante ang pag-uusapan nila. Nang komportable na si Dara, ay nagmamadali naman siyang lumabas at tinungo ang sasakyan. Look, Dara, you know that you're the most outstanding when it comes to work. I'm sorry kung napatawag ako biglaan kahit day off mo. Panimula ni Mr. Erickson nang makadating si Dara sa opisina nito. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Dara. Well, wala akong makitang ibang ipapadala sa Isla Haraya, kundi ikaw. Ano? Sir naman, day off ko po ngayon at kailangan ko din pong magpahinga. Marami pa akong inaasikaso sa bahay. Reklamo ni Dara na napatayo sa kinauupuan dahil sa pagkabigla. Huminga ng malalim si Mr. Erickson bago magpatuloy. Makinig ka muna sa akin, Iha. Kumalma ka muna at umupo ka. Mariing pinikit na lang ni Dara ang mga mata saka muling umupo sa harap nito. You're the only one I see na pwedeng ipadala sa site sa Isla Haraya. Doon kasi nais ipatayo ng anak ko ang restaurant bar. Saad ni Mr. Erickson. Ha? Anak mo? Kunot noong tanong ni Dara. Yes, your next client will be my son. Now, I need you to search Isla Haraya and the owner. Alam kong nandun ang anak ko. I want you to behave there. Marami akong inutusan na mata para tumingin sa'yo. But anyway, his name is Leandro Castidades. Don't worry about the expenses. Ang anak ko nang may sagot ng lahat. Patuloy na pagpapaliwanag ni Mr. Erickson at wala namang nagawa si Dara kung hindi tumango na lang. Kaya pala, kasi nandun ang anak. Bulong ni Dara sa sarili. Ano? Po, wala sir. Mabilis na tugon ni Dara habang nakangiti. Are we done? Can I go home na? You know, like I said, marami akong inaasikaso kanina. Yeah, you may go now. Hindi na natuloy ni Dara ang sasabihin. Lumawak ang ngiti niya at bumaling dito. Talaga? Thank you, sir. Nagmamadaling lumabas agad ng opisina si Dara. Agad namang sumalubong sa kanya ang kanyang katrabaho na si Mary Rose. Kita naman sa itsura nito ang pagtataka, ngunit agad ding napawi na makita siyang nakangiti. I thought it was your day off. And what's with that smile? Salubong ni Mary Rose sa kanya. Ha? Wala. Magbabakasyon lang naman kasi ako. Pagyayabang ni Dara na tumawa pa. Ha? Nagbibiro ka lang, di ba? Gulat na tanong ni Mary Rose. Nope.
Kaya nga ako nagulat nung tumawag si Mr. Erickson. That's why I'm here. Uuwi na ako para ayusin ang mga gamit ko. Ikaw munang bahala rito, my crazy friend. Nakangiting saad ni Dara nang isukbit sa bag niya ang cellphone. Pagkatapos ay umalis na. Samantala, nakaupo naman si Leandro sa hamok ng kanyang luxury rest house habang pinagmamasdan ng kalmadong dagat. Para siyang tinamaan ng matinding sakit na bipolar. He was depressed from being frustrated at one thing. Masaya siya, pero makalipas ng ilang oras, ay mabilis nagbabago ang mood niya. Lumaki si Leandro sa Amerika, but he is 100% Filipino descent. At nagpasya siyang umuwi pansamantala sa Pilipinas para magkaroon ng bakasyon at para na rin dalawin ng kanyang lola. Kilala at sikat din si Leandro bilang isang womanizer. Wala kasing babaeng hindi niya nakukuha sa isang tingin. Pero wala rin isang babae ang siniseryoso niya. Tingin ni Leandro sa mga ito ay laruan lang, na kapag nagsawa, itatapon na lang niya. Dahil yun ang kanyang masakit na naranasan sa kanyang Excalibur. Honey, saad ng isang babae na nasa likod niya. Get away from me. Sigaw ni Leandro na tinulak pa ang babae nang tangkain siyang yakapin ito at mariin niyang tinitigan. What? Gulat na reaksyon ng babae na nakabralang. Mariing pinikit ni Leandro ang kanyang mata at napabuntong hininga. Look, kung ano man na nangyari sa atin kagabi, let's all think that it was just a mistake, okay? Now get out of here. Pagtataboy ni Leandro sa babae. Nagulat naman ang babae sa sinabi niya at kinuha ang kumot para itaklob sa katawan nito. They're right. Napakademonyo mo. What do you want me to do? You want me to like you back? That's impossible. Wala kang kayang ibigay sa akin bukod sa katawan mo. Nakangising anas ni Leandro. Gago, go to hell. Sigaw ng babae sa kanya. Kulang na lang ay batuhin siya nito ng unan. You're wrong, woman. I'm already in hell. And hell is waiting for you. Pagyayabang ni Leandro. Galit at padabog na umalis ang babae sa silid na ikinatawa ng binata. Huminga siya ng malalim bago nakangiting lumabas para bumaba. Balak sana niyang maglayag sa dagat nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dad? Iho? Where are you? Tumawag si Dara sa akin. Nasa airport na raw siya. Sagot ni Mr. Erickson sa kabilang linya. Nanlaki naman ang mga mata ni Leandro nang maalala na may naghihintay pala sa kanya. Shit. I'm sorry. I forgot. Sorry, Dad. Nakalimutan kong ngayon ko pala siya susunduin. Tumawa naman si Mr. Erickson. It's okay, son. Bilisan mo ng kumilos. Ngayon ko lang napilit si Dara na siya na mag-asikaso ng Isla Haraya. Baka bumalik yan dito kapag nainip ka kahintay. Yeah, thanks, Dad. Bye. Nagmamadali si Leandro na magbihis. Nagsuot siya ng damit na kung ano na lang makita niya sa cabinet pagkatapos ay mabilis na lumabas ng rest house. Sa kabilang banda, kanina pa halos sumabog ang ulo ni Dara sa labis na galit. Halos isang oras na kasi siyang nakatayo at naghihintay sa airport habang hawak-hawak ang isang malaking cardboard na nakasulat doon ang pangalan ng hinihintay niya. Nasaan na ba yung mokong na yun? Nag-aksaya pa ako ng oras. Isulat yung pangalan niya tas paghihintayin pa ako ng matagal? Para ako may utang na loob kung bakit ako nandito. Kainis. Pagrereklamo ni Dara sa sarili habang kanina pa tumitingala sa mga pasaherong lumabas. Sabog na ang buhok ni Dara at pawis na rin siya dahil sa mainit na panahon. Summer kasi ngayon, kaya sakto ang timing para magbakasyon siya. Masakit na agad ang tirik ng init ng araw kahit pa 9:00 pasado pa lang na umaga. Kalahating oras pa ang lumipas nang marating ni Leandro ang airport. Takaw atensyon naman agad si Leandro at nakita niya rin ang isang cardboard na nakapaskil ang pangalan niya. Hindi muna bumaba ng sasakyan si Leandro at inobserbahan muna ang babaeng pinakilala sa kanya ng tatay. Miss Dara Forteza. Bulong ni Leandro sa sarili bago bumaba sa sasakyan at sa kanilapitan si Dara. Nang makarating si Leandro sa harap nito,
Tumalikod siya para harangan si Dara. He was now standing in front of her. Sinadya talaga niya yun para agad siyang mapansin. Hoy, gago ka ba? Kita mong may tao sa likod mo? Dito ka pa talaga tumayo? Umalis ka nga! Palatak ni Dara sa inis. Nakangising humarap si Leandro kay Dara. Tinitigan pa niya ito mula sa ulo hanggang paa bago magsalita. Hindi ba obvious? Nakangising tanong ni Leandro habang tinuturo niya ang cardboard na hawak ni Dara. Nanlaki naman ang mga mata ni Dara kaya mabilis itong tinago yun sa likuran at tinitigan si Leandro. That's right. I'm the right one for you. I'm the man that you're waiting for. Nakangiting saad ni Leandro at ngumiti. Kumunot noon naman si Dara at tinitigan siya. Hoy, anong oras na? Hindi ka ba? Chill, okay? I'm sorry. Hindi tumunog ang alarm ko kanina. Hindi ko namalayan ang oras. Pagsisinungaling ni Leandro at agad na nag-peace sign pa sa harap ni Dara. Kunot noong tinitigan lang ni Dara si Leandro. Kapal ng mukha malit. Bulong ni Dara sa sarili at kasunod ay inirapan niya ang lalaki. What did you say? Nagtatakang tanong ni Leandro. Wala. Sabi ko sinayang mo oras ko, Mr. Leandro Castidades. Hindi mo ba alam kung gaano sa akin kahalaga ang isang segundo? Hindi ka man lang marunong rumispeto sa oras ng iba. Reklamo ni Dara na seryoso na ang muka. Ngumisi si Leandro. That's interesting. Alam mo, hindi na ako nagulat dahil naikwento ka na sa akin ni Daddy. Lahat ng tungkol sa'yo. Sagot ng binata. Gusto nang batukan ni Dara ang binata sa oras na yon. Ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil anak pa rin ito ng boss niya. Ano, tatayo na lang ba tayo rito? Sinabi rin ba ng daddy mo na mabilis ako mapikon at mapigtas ang pasensya ko sa mga katulad mong mabagal kumilos, Mr. Leandro? Tanong ni Dara. Wow, you're really a tiger. Well, that's what my dad told me. I'm sorry. Natatawang bigkas ni Leandro sa kanya. Sinabi niya talaga yon? Pangungumpirma ni Dara rito. Nakangiting tumango si Leandro. Meron pa nga siyang sinabi. He said, para ka raw gulay. Gosh, nakalimutan ko ng tawag doon. Wait, let me think. Inangat ni Leandro ang ulo sa langit na tila ba nag-iisip. Ayun, para ka raw pinaglihi sa maliit na ampalaya. Binalaan nga ako ni Daddy na mas mapait pa sa ampalaya yung buhay mo. Am I right, ampalaya girl? Natatawang tanong ni Leandro. Kumunot naman ang noo ni Dara sa narinig. Nais na niyang sapakin ang binata sa harap niya. Dahil nakakuyom na ang palad niya pero pinipigilan niya ito. You better watch your word, Mr. Leandro. At wag na wag mo kong tatawaging ampalaya. Sigaw ni Dara na walang pake kung may makakita man sa kanilang dalawa. Mabilis lumapit si Dara papalapit sa binata at tumingkayad para lang mahawakan ang kwelyo ng damit nito. I'll kill your father when I come back. Madiing bulong ni Dara sa binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Leandro sa ginawa nito. Wow! Unbelievable! Nakangising saad nito habang nakataas ang dalawang kamay at hinayaan na lang nito si Dara na mainis. I'm impressed, Miss Forteza. I want to know more about you. Ano bang klaseng babae ka? Ano rin ba ang tinatago mo sa likod ng pagiging ampalaya mo? I like your attitude. Seryosong saad ni Leandro na kumindat pa. Wala kang pake sa buhay ko, Mr. Leandro. Nandito ako para magtrabaho dahil yun ang utos ng tatay mo. Hindi para makipaglandian sa lecheng katulad mo. Can you please drive and take me to the hotel bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo? Madiing saad ni Dara na bumitaw na sa pagkakahawa kay Leandro ngunit hindi naman sumagot pa ang binata sa kanya. Leandro became more interested in Dara. Nagulat ito dahil wala pa ni isang babae ang nakakagawa nun sa kanya. Ilang oras na biyahe. Nagulat naman si Dara na makarating sila sa isang magarbong rest house. Hoy, anong ginagawa mo dito?
Inis na tanong ni Dara na makarating sila sa rest house. Hindi niya kasi inakala na doon siya dadalhin ng lalaki imbis na sa hotel. What? Inis na tanong ni Leandro. I thought you already knew. Hindi ba sinabi ni Dad sa'yo? Gulat na tanong ni Leandro habang pinipigilan ng sarili na matawa sa reaksyon ng babae. Para kasi itong kinidnap. Ano? Seryoso bang dito ako titira? Galit na tanong ni Dara. Oo, mahirap kasing. Hindi na natuloy pa ang sinasabi ni Leandro nang iangat ni Dara ang kanang kamay para patahimikin ito. Hep! Pinaghintay na nga ako na matagal sa airport ng mokong na ito, tapos hindi pa ako dinala sa hotel. Pigtas na ang pasensya ko, Mr. Erickson. Sigaw ni Dara sa pangalan ng ama ni Leandro at tinalikuran niya ito. Gusto mo talaga mag-hotel? Mabilis na humarap si Dara sa binata. Ano ba namang tanong yan? Malamang oo. Hindi ko kakayaning huminga kung makakasama ko sa isang bubong ang katulad mong mokong. Reklamo ni Dara habang nakakuyom ang kamao. Mabilis na iniangat ni Leandro ang kamay sa muka para iwasan ang pagsuntok ni Dara rito. Ilang segundo pa nang ibaba ni Leandro ang kamay at seryosong tinitigan si Dara. Humakbang siya sa gilid at pinakita kay Dara ang nakabukas na pinto. Then leave. Wala namang pumipilit sa'yo na tumira ka kasama ko, di ba? Nakangising tanong ni Leandro. Pakiramdam ni Dara ay may tumusok sa puso niya dahil sa sinabi ng lalaki. Huwag mo nang subukan magsalita, Miss Forteza. Hindi ka ba marunong rumespeto sa amo mo? Dagdag ni Leandro na naging seryoso na ang muka, dahilan para tumahimik na ang babae. Isa pa, wag mo kong sabihan na mokong. Sa airport pa lang, natulala ka na nung makita mo ko. Ang gwapo ko, di ba? Biglang natatawa na sabi ni Leandro. Hambog. No, I'm not. I'm just telling the truth. Natahimik bigla si Dara. Napaisip siya ng bahagya dahil mukhang natagpuan na niya ang kanyang karibal. Wala kasing ni isang lalaki ang tumangkang makipag-away sa kanya. You know what? Kung dito ka tutuloy, pumasok ka na sa loob. I don't have time to talk about this stupid conversation of yours. Miss Forteza, at para paalalahanan ka, ako ang kliyente mo at anak ako ng amo mo, okay? If you want to leave, then leave. Maghanap ka ng malapit na hotel dito. I will pay you twice than you expected kung may nahanap kang hotel dito sa Isla Haraya. Nakangiting sabi ni Leandro bago siya talikuran nito at iwanan si Dara na nag-iisa. Sinipa naman ni Dara ang batong nasa harap niya dahil sa inis. Agad niyang kinuha ang cellphone sa loob ng pouch para tawagan si Mr. Erickson. Sinisipa-sipa ni Dara ang mga batong nadadaanan niya habang hinihintay na sagutin ni Mr. Erickson ang tawag. Hindi na bago para kay Mr. Erickson ang ganong pag-uugali ni Dara. Anak na rin kasi ang turing niya dito. What's the meaning of this? Panimula ni Dara na sagutin ni Mr. Erickson ang tawag. What do you mean? Nagtatakang tanong nito sa kabilang linya. Hindi mo sinabi sa akin na sa iisang bubong ako titira kasama itong anak mo, Mr. Erickson. Alam mo namang malaki ang galit ko sa mga lalaki. Reklamo ni Dara. Bumulalas naman ang tawa si Mr. Erickson sa kabilang linya. What? At talagang tumatawa ka pa? Iha, masama para sa'yo mag-isip ng kung ano-ano. Pasensya na at nakalimutan ko sabihin sa'yo. Sobrang busy kasi rito nung umalis ka. Well, since nasa Isla Haraya naman kayo, you will stay there with my son kaysa maghanap ka ng hotel dyan. Mahihirapan ka kung araw-araw ka magpapabalik-balik sa rest house. Bihira sa isla ang hotel, Iha. Saka, wala namang mali kung dyan ka manatili kasama ang anak ko. Don't worry about it. Ako naman ang makakalaban nila kung sakaling may hindi magandang nangyari sa'yo. Paliwanag ni Mr. Erickson. I know. Maganda yung lugar, Mr. Erickson. Pero hindi ko naman kakayaning tumira sa iisang bubong. Si Leandro ba ang pinoproblema mo? Pagputol sa kanya na tanong ni Mr. Erickson, na tumawa pa ng mahina.
Hindi naman nakasagot si Dara. You know what? Maraming solusyon dyan, Iha. Pwede mo naman siyang hindi kausapin. Unless kung may kailangan ka sa kanya. Kung may trabaho kang gagawin, wag mo na lang siyang pansinin. You can stay away from him, right? Maliban na lang kung... Maliban saan, Mr. Erickson? Inis na tanong ni Dara. Don't mind it, Dara. Iwasan mo si Leandro if ever. Anong maliban? Pag-uulit ni Dara sa mataas na tono ng boses. Bumuntong hininga si Mr. Erickson. You know, love at first sight? Bumulalas pa ito ng tawa. Nagtayuan naman ang balahibo ni Dara sa narinig. Love at first sight? Sa anak mong mokong? No, never. Napakahambog. Sigaw ni Dara sa kausap at sakto namang lumabas muli si Leandro. You know what, Dara? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka sa huli mabaliktad ka. Alam mo, hindi mahirap mahalin yung anak ko. Saka bagay na bagay kayong dalawa. Parehas kayong pinaglihi sa ampalaya. Pinagkaiba lang, ikaw may lahing tigre. Malay mo naman, ako pala ang tulay para sa pagmamahalan yung dalawa. Tumatawang saad ni Mr. Erickson. Matagal nang nagiyelo ang puso ko, Mr. Erickson. Hindi ako papayag na may pumasok pa rito. Lalo na yung anak mong hambog. Ano pa magagawa ko? Andito na ako. Diyos ko, makapag-enjoy na nga lang sa magandang view. Huling saad ni Dara pagkatapos ay binabaan niya na ito ng tawag. Nang makita ni Leandro si Dara na pabagsak na papasok sa loob, ay mabilis na kumaripas ng takbo ito papunta sa likod ng pinto para magtago. Tinitigan pa nito si Dara. Bumuntong hininga si Leandro habang nagtatago sa likod ng pintuan. Maybe it's time for me to open my heart again. Tama nga siguro si Daddy. Let's see what's gonna happen. Bulong niya sa sarili. Tiningnan pa ni Leandro si Dara sa peephole ng pinto. Muntik pa siyang madulas dahil sa gulat nang bigla na lang kumatok ng malakas si Dara. Mabilis inayos ni Leandro ang sarili bago binuksan ang pinto. Oh, nandyan ka pala. Tuloy ka. Welcome to my favorite rest house. Nakangiting saad ni Leandro. Nakasimangot naman si Dara na hindi sumagot. Bagkus dumiretso lang siya na pumasok sa loob. Hindi mapigilan ni Dara ang mamangha sa unique style ng bahay at kalinisan nito. Agad na pumasok sa isip niya na malinis na tao si Leandro base sa hitsura at bango ng bahay nito. Do you need something? Do you want some coffee, juice, water? Nakangiting alok ng binata. Humarap si Dara sa kanya. Come on, Mr. Leandro. Stop pretending to be nice. Hindi mo ako madadala sa pangitingiti at pagbabait-baitan mo. Halata naman sa tono ng boses mo nagpapanggap ka lang. Masungit na saad ni Dara. Ano? Napabilib naman si Leandro sa tugon ng dalaga. Hindi niya akalain na mahahalata nito ang pagpapanggap niya. Tumayo si Leandro ng maayos at nagdesisyon na umakto ng normal. Huwag ako. Kilala ko ang mga katulad mo kung paano gumalaw. Pare-pareho lang kayong sa umpisa lang magaling. Saad pa ni Dara. Sa umpisa? Kunot noong tanong ni Leandro na labis ang pagtataka. Never mind. Nang tatalikod na sana siya, nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin ni Leandro sa kamay ng ubod ng higpit. Hey, who do you think you are para husgahan lahat ng lalaki? Reklamo ni Leandro. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sigaw ni Dara habang pilit kumakawala sa pagkakahawak ni Leandro ngunit mas lalo lang hinigpitan nito. Sasaktan ako ah. Paano kung sabihin ko sa'yo na pare-pareho lang ang mga katulad mong babae? Hindi kayo marunong makontento sa isa. Gagawin niyo pa kaming tanga at palihim kayo nakikipagkita sa iba. Mas hinigpitan pa ni Leandro ang pagkakahawak sa pulsuhan ni Dara. Ano? Sisisihin mo pa kami mga babae? Mukhang sira na yata ang ulo mo. Kayong mga lalaki ang hindi marunong makontento sa isa. Kayong mga lalaki ang palaging lihim na may kinikita. Gusto nyo lagi pa iba-ibang putahe. Sigaw ni Dara kay Leandro na parehong naalala ang masalimuot na nangyari sa nakaraan nila. Ano ba? Bitawan mo ako sabi.
Don't you dare test my patience, Mr. Leandro Castidades. Gigil na saad ni Dara. Don't you dare to test my patience too. Dara, baka gusto mo maramdaman ngayon yung putahing sinasabi mo. Hindi ka lang hambog, bastos ka rin. Bitawan mo ako sabi. Nagwawala na si Dara. Okay. Sa gitna ng paghatak ni Dara para kumawala sa pagkakahawak ni Leandro, ay bigla siya nitong binitawan. Nawala ng balanse ang babae nang bitawan siya nito. Ngunit bago pa siya matumba, mabilis siyang sinalo ni Leandro. Konti na lang ang pagitan ng mukha nila sa isa't isa. Hinigpitan ni Leandro ang hawak nito sa kanyang bewang. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng rules sa pamamahay ko, Miss Forteza? Akin ka lang. Nakangiting bulong ni Leandro sa nakatulalang si Dara. Nang bumalik sa realidad si Dara, ay agad siyang tumayo at tinulak si Leandro palayo sa kanya. Walang paki si Dara kung bumagsak man si Leandro sa pagkatulak niya. Padabog niya inayos ang sarili pagkatapos ay dinuro niya pa ito. What do you think of me, Barbie doll? For your information, Mr. Leandro, hindi ako gamit na binibenta para sa akin ka lang mo pa. Mangilabot ka dahil nandidiri ako sa'yo. Inis na sambit ni Dara. You're right about that. Hindi ka binibenta at lalong walang nais bumili sa ampalayang katulad mo. Pero baka nakakalimutan mong nandito ka sa pamamahay ko. Bakit hindi mo na lang itikom yung maingay mong bibig at huwag ka nang magreklamo? I'm trying to be nice to you. Kahit paano ay walang maingay na katulad mo magtatatalak dito. But now, you're pushing. Sandali. Awat ni Dara sa sunod-sunod na reklamo ni Leandro. Sabihin mo sa tatay mo, I quit. Maghanap ka na ng bagong engineer na tutulong sa'yo sa pag-ayos ng bar nyo dito sa isla. Sigaw ni Dara na hindi maipinta ang muka sa galit. Huminga naman ng malalim si Leandro nang umalis ng bahay si Dara. Who are you? Para tanggihan ang katulad ko. I'm not Leandro Castidades for nothing. Wala pang babae ang tumatanggi sa akin. Bulong ni Leandro sa sarili bago siya mariing pumikit ng mga mata. At hinabol si Dara sa labas na hirap pa rin hilahin ang maletang dala. Dara! Sigaw ni Leandro habang hinahabol siya. Dara, sandali nga. Huminto ka muna. Dagdag sigaw pa nito habang patuloy na hinahabol ang dalaga na lakad-takbo naman ang ginagawa. Tumigil si Dara sa gitna at nakasimangot na nilingon si Leandro. Ano bang gusto mo? Inis na tanong ni Dara habang nakapamewang. Pilyong ngumiti naman si Leandro bilang sagot sa tanong ni Dara. Nagawa mo pa talagang tumawa? Iritadong tanong ni Dara na pinag-cross ang kamay sa kanyang dibdib. Ha? Wala naman. Natawa lang ako kasi siguradong magiging masetong pagsasama natin sa isang bubong. Pagkatapos ay tumakbo si Leandro patungo sa pwesto ni Dara at saka mabilis na binuhat ito. What the? Ano ba? Ibaba mo nga ako? Sigaw ni Dara habang nagpupumiglas at sinusuntok ang likod ni Leandro. Ayoko nga. Akin ka lang sabi at walang magbabago dun. Pasalamat ka. Hindi ako si Dad. Dahil kung ako si Daddy, baka matagal na kitang pinaalis sa trabaho. Napakasakit mo sa kokote. Saad ni Leandro sa kanya. Habang pabalik ang dalawa sa rest house, ay bigla namang may humarang na itim na sasakyan sa harap nila. Natulala ang dalawa sa sasakyan. Ibaba mo ko! Mahinginang saad ni Dara habang nakatingin pa rin sa sasakyan at maingat namang binaba ni Leandro ang dalaga. Pagbukas ng pintuan ng itim na sasakyan, ay lumawak naman ang ngiti ni Leandro nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kababatan ni Leandro na tutulong kay Dara para sa proyektong itatayo sa Isla Haraya. Rafael? Sabay na saad ni Dara at Leandro. Gulat na napalingon naman si Leandro sa dalaga at agad napansin ni Leandro ang pag-iiba na itsura ni Dara na makita ang lalaki. Her face turned into red. Nakita ni Leandro na lumungkot ang mga mata nito na makita si Rafael.
Kita rin ang namumuong luha na malapit ng mahulog. Kumunot ang noo ni Leandro habang inoobserbahan ng dalaga sa tabi niya. You know him? Bulong ni Leandro sa dalaga na hindi naman siya nito sinagot. Nanatiling tulala lang si Dara kay Rafael na pababa ng sasakyan. Hay nako! Ano bang klaseng lugar to? Ew! Lumabas sa kabilang pintuan ng isang babaeng putok na putok ang makeup sa muka. Babe, watch your words. Mahiya ka naman sa kababata ko. Saway ni Rafael sa babaeng kasama nito at nilapitan pa para alalayan. Is that you, Dara? Oh, ikaw nga. Grabe, ang liit ng mundo. Dito pa talaga tayo magkikita? It was nice meeting you. Nakangiting bati ni Rafael na makita siya nito. Pinagsalita naman ang tingin ni Leandro sina Rafael at Dara. Nice to meet you again. Mahinang saad ni Dara na binaling naman ang tingin sa babaeng kasama ni Rafael. Sino siya, babe? Ew! Malanding saad ng babae na tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Hindi naman agad nakasagot si Rafael sa tanong ng nobya nito. Tiningnan lang siya nito na may halong pag-aalangan. Yumuko naman si Dara ng maalala ang nakaraan. Si Rafael kasi ang punot dulo kung bakit sarado ang kanyang puso ngayon. Nanatiling nakatitig lang si Leandro sa nakayukong si Dara. Agad nito naintindihan ang sitwasyon na nangyayari. Kahit walang salita ang lumalabas sa bibig ni Dara, ay alam niya kung anong meron sa pagitan ng dalawa. Wala sa sariling hinatak ni Leandro ang bewang ni Dara. Hindi alam ni Leandro kung ba't niya ginawa ang bagay na yon. Kaya nagulat naman ang dalaga nang biglang magdikit ang katawan nilang dalawa. Nag-angat ng tingin si Dara sa lalaki at pinandilatan niya ito ng mata. Pero hinigpitan lang ni Leandro ang pagkakahawak sa kanya nito. Hindi ba halata? May ginagawa kaming dalawa nang dumating kayo. So ano ba akala mo sa kanya? Saad ni Leandro. Samantala, bigla namang tinanggal ni Rafael ang pagkakaakbay sa babae. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Your jowa? Malanding tanong ng babae. Umiling naman si Leandro. What are you doing? Bulong ni Dara sa lalaki na hindi napuputol ang tingin sa kaibigan. Just listen to me. I want to know something. Oh, your fiancé? Tanong ulit ng babae. Yup, my soon-to-be wife. Sagot ni Leandro na bumilog naman ang mga mata ni Dara sa narinig saka mabilis na binaling ang tingin dito. Kinurot pa ni Leandro ang pisngi niya na ikinakunot ng noo ni Dara. What? Ngumiti ka sa harap nila. Bulong ni Leandro habang nakangiti at hindi pinapahalata ang galawan. Wala namang nagawa si Dara kundi sumunod. Look at her, dude. Ang ganda niya, di ba? Tanong ni Leandro na binalingan ng tingin si Rafael. Napapikit naman si Rafael. At ikinuyom ang kanyang kamao. Babe, tinatanong ka ng friend mo. Saad ng babae na nakahawak sa balikat ni Rafael. Minulat muli ni Rafael ang mga mata nito at diretsong binaling ang tingin kay Dara. Ha? Oo. I'm shocked. Magkakilala pala kayo? Kailan pa? Tanong ni Leandro. Tila naubos naman ang letrang nais imungkahi ni Rafael. Love, nakilala ko lang siya nung minsan nakasama ko siya sa work. He's an architect and I'm an engineer, right? Hindi sukat akalain ni Rafael na si Dara ang sasagot sa tanong ni Leandro. Wow, that's nice. Mabuti na lang at magkakilala kayo, love. Finally, hindi na ako mahihirapan maghanapan ng architect. Nakalimutan kong architect pala si Rafael, no? So paano? Mas mapapadali pang gusto kong ipatayo dito sa Isla Haraya. Saad ni Leandro. Nanlaki pa ang mga mata ni Leandro sa inasta ni Dara. Bigla kasi nitong hinaplos ng dahan-dahan ang balikat niya. Gumapang pa ang mga ito patungo sa kanyang liig at baba. Tumindig ang mga balahibos sa katawan ni Leandro dahil sa ginawa ng babae. Tumingkayad pa kasi ito at tila aabotin ng tenga para bulungan ito. Love, ngayon ako naman ang curious. Paano mo naman siya nakilala? Why didn't you tell me? Hindi naman makasagot agad si Leandro
dahil sa ginagawa ni Dara sa kanya. Samantala, kunot noon namang tinitingnan ni Rafael ang kilos ng dalaga. Ah, babe, look at them. Grabe ang sweet nila. Leona, ganyan talaga kapag bago pa lang. Just like us. Inis na sambit ni Rafael habang nakatuon pa rin ang atensyon sa dalawa. Hindi naman nagustuhan ni Leona ang naging sagot nito. What do you mean by that, babe? Kapag tumagal tayo, tatakwil mo na lang ako, ganun ba yon? Pinaghahampas pa nito ang balikat ni Rafael. Maybe. Natatawang singit naman ni Dara. Tinitigan ni Leona si Dara ng masama. Oops, I didn't mean to offend you. Dagdag pa ni Dara sa kabumulalas ng tawa. Hindi yun nakakatawa. Dinig niyang saad ni Leona na ikinuyumpa ang kamao. Okay, that's enough guys. Tara na sa loob. I think this is the perfect time to celebrate. I didn't know na dito pa tayo makikita-kita. I'm surprised. Sabat ni Leandro sa dalawa. Siya nga pala, love. Diniinan pa ni Leandro ang pagtawag kay Dara. What? Dito na rin siguro tutuloy si Rafael at Leona. Paliwanag ni Leandro. Balak pa sanang magsalita ni Dara para kumontra, nang pigilan naman ni Leandro ang labi niya gamit ang hintuturo nito. Huwag kang mag-alala, my dear wife. 2 naman ang kwarto ng rest house ko. Isa pa, narito na sila. At kung aalis sila, baka mahirapan lang sila maghanap ng hotel. Dagdag na paliwanag ni Leandro na hinalikan pa ang noo ni Dara. Namula naman ang mukha ni Dara dahil sa pasimpleng chancing ng binata sa kanya. Wala namang nagawa ang dalaga, kundi sakyan na lang ang nais ni Leandro. May parte kasi sa puso niya na nais niyang magigante dahil natatawa siya sa nagiging reaksyon ni Rafael sa kinikilos niya. Gusto niya ibalik ang sakit na naramdaman niya noong sila pa ni Rafael. What? Dito talaga tayo tutuloy? Oh my God, I can't believe it. Inis na sambit ni Leona. Babe, I don't like her. Dagdag pa ng babae sa malanding tono. Well, it's the same for you, girl. Ayoko rin sa'yo. At kung ayaw mong tumuloy sa rest house, pwede naman kayo umalis. Ayain mo yung jowa mo. Right, Engineer Rafael Montenegro? Diniinan ni Dara ang bigkas sa pangalan ng lalaki. Love, tara na sa loob. Pag-aaya ni Leandro sa kanya habang hawak siya sa bewang. May parte naman na biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dara sa hindi malamang dahilan. Kaya naman, nagpatiuna ng maglakad si Dara papasok sa loob. Napangiti naman si Leandro dahil tila sumasang-ayon sa kanya ang panahon. Makakasama niya kasi si Dara sa isang kwarto at daan yon para kilalanin pa ng husto ang dalaga. Bago sumunod si Leandro kay Dara sa loob, kinausap na muna niya sina Rafael at Leona. Kahit pa kababata ni Leandro si Rafael, ay nagbigay pa rin siya ng patakaran na nais sundin sa loob ng rest house. Mas makabubuti yun para kay Dara. Malakas kasi ang kutob ni Leandro na may namamagitan sa nakaraan si Dara at si Rafael. Naglakad takbong hinabol ni Leandro si Dara sa loob. Iniwan na niya ang dalawa sa labas. Pagkuway, hindi maintindihan ni Rafael kung bakit nakakaramdam siya ng selos nang muli niya makita si Dara gayong matagal na silang hiwalay. Bigla na lang kasi umalis si Rafael na parang walang nangyari. May magandang rason naman siya. Pero siya lang din na nakakaalam nun. Naging masakit pa ang muli nilang pagkikita ni Dara dahil meron siyang kinakasama ngayon. Ano? Hihintayin mo na lang ba tumirik ang araw dyan? Maarting saad ni Leona kay Rafael. Tinitigan lang ni Rafael si Leona. Hindi niya gustong magtagal sa rest house ni Leandro. Hindi dahil sang-ayon siya kay Leona. Kung hindi dahil hindi niya kayang makita si Dara habang naghaharutan sila ni Leandro. Babe, naririnig mo ba ako? Tara na! Pag-iinarte pa muli ni Leona. Bumuntong hininga naman si Rafael at sa kabilang banda, sa loob ng bahay ni Leandro, nagtatalo naman sila ni Dara na para bang aso at pusa. What the heck are you doing? Iritadong tanong ni Dara habang pinag-cross ang kamay sa dibdib. Ano na naman ang ginawa ko?
Nagtatakang tanong ni Leandro. Ano yun? Galit na tanong ni Dara. Anong ano yun? Ah, okay, I get it. Ano bang mali doon? You should thank me, Dara. Niligtas kaya kita sa sakit na naramdaman mo kanina. Natatawang sagot ni Leandro na napakamot sa ulo. I should thank you? For what? Ano bang alam mo? Ah, alam ko na. Magkaibigan nga pala kayo ng mokong na yon. Hindi na ako nagulat na alam mo ang nangyari sa amin. Inis na saad ni Dara. I don't know anything, Dara. Malakas lang ang kutob ko. Nakita ko sa mata mo. Kahit hindi ka magsalita, ramdam ko yung naramdaman mo na makita mo si Rafael. Paliwanag naman ang binata sa kanya. Hindi nagawang sumagot ni Dara at mariing napapikit na lang ng mga mata. Leandro was right. Natulungan siya nito kanina. Thank you. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin gagawin. Hay nako, Dara. Hindi nakakapagtakang gusto mo pa rin siya, di ba? Paninigurado ni Leandro. What? Of course not. Ayoko lang makita ang siraulong yun. Mabilis namang sagot ng dalaga. Niyuko niya bahagya ang ulo dahil ayaw niya ipakita kay Leandro na malungkot siya. I understand you, Dara. If you need someone to talk to, nandito lang ako. Kaya kitang tulungan in some matters. Okay? Nakangiting suhestyon ni Leandro. Hinawakan ni Leandro ang baba ni Dara para iangat ang ulo nito. Nakita ni Dara ang sinsilidad sa mga mata ni Leandro. Gumanti naman ang ngiti si Dara at niyakap niya ito. Sakto naman sa oras na yon, ang pagpasok ni Leona at Rafael sa rest house. Naabutan silang dalawa na magkayakap. Sorry, mukhang naistorbo yata namin kayo. Aalis na siguro muna kami. I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Rafael, habang nakatingin pa rin kay Dara. No, it's okay bro. May kwarto pa naman na isa para sa inyong dalawa. Sagot ni Leandro na kumawala sa pagkakayakap ni Dara. Is that fine with you, Dara? Napakurap naman ang dalaga nang bigla siyang tanongin ni Rafael. Ha? Oo naman. Bakit hindi? Total, sakto naman ang timing na ikaw ang napili ni Leandro para sa proyektong itatayo. Nakangiting sagot ni Dara at lakas loob itong tinitigan sa mga mata. Nabingi yata ako sa Leandro? Binalingan naman ng tingin ni Leandro si Dara. Agad naintindihan ni Dara ang nais ipahiwatig nito sa kanya. How many times do I have to tell you na kahit may ibang tao, ayos lang na tawagin mo akong love? Nakangiting reklamo ni Leandro na lumapit ng konti kay Dara. Yeah, sure, love, I'm sorry. Tanging sagot lang ni Dara. Nakangiting hinalikan muli ni Leandro ang noon ng dalaga. Ganito na lang ba tayo? Magpapakilala sa isa't isa? Ano to, getting to know each other ba? Ang boring naman. Pag-iinarte ni Leona at umupo pa sa sofa ng padabog. Sumunod na lang si Rafael dito. Actually, I have another plan. Mag-order na ako ng mga kain natin. While we're waiting, bakit hindi mo na tayo uminom? Suhestyon ni Leandro. Wow, that's what I want. Tila may bumbilyang lumiwanag yata ang ulo ni Leona sa narinig. Samantala, inoobserbahan pa rin ni Rafael ang kilos ni Dara at Leandro. What about you, love? You want anything? Malambing na tanong ni Leona kay Rafael. Imbis na sumagot, bigla na lang bumulalas ng tawa si Rafael dahilan para mapatingin ang tatlo rito. Is there something wrong, dude? Agad na tanong ni Leandro sa kaibigan. I'm sorry, hindi ko lang maintindihan. Talaga ba magkasintahan kayo ni Dara, dude? Natatawang tanong ni Rafael. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kita naman sa itsura ni Leandro ang pagtataka. Nakaramdam naman ang kaba si Dara, habang si Leona ay hinahampas ang braso ni Rafael para tumigil na ito. Babe, ano ba? Nothing. Hindi kasi umiinom si Dara ng alak, and I think dapat alam mo yun. Saad ni Rafael na malakas ang loob na mabubuking niya ang pagpapanggap ng dalawa. Totoo ba? Ew, kaya pala pakiramdam ko lungkot mo kasama. Inirapan ni Leona ang dalaga. Bigla namang nakaramdam ng lungkot sa mga oras na yun si Dara.
Yun kasi ang hindi niya makakalimutan na sinabi sa kanya ni Rafael. Malungkot siyang kasama dahil sa kanyang social life. Mas pipiliin ni Dara na manatili na lang sa bahay kaysa gumala kung saan-saan. Ikinuyom na lang ni Dara ang kanyang palad at kinalma ang sarili. Handa na sana siyang sagutin si Leona. Kaso lang, ay naunahan siya ni Leandro. Tumawa pa ng mahina ito bago magsalita. Yeah, I get it. Wala naman ako sinabing alak ang iinumin, diba? Sabi ko lang, why don't we have a drink first? Dito kasi sa rest house, marami akong stock ng juice, tea, coffee, and whatever it is for Dara. Alam ko naman na hindi siya umiinom ng alak, pero kapag dalawa lang kami, umiinom siya. Hindi na natapos ni Leandro ang paliwanag nang kurutin siya ni Dara sa balikat. Kumunot naman ang noo ni Rafael. Nakaramdam ito ng inis, kaya napatayo na lang bigla. Bakit? Natatawang reklamo ni Leandro kay Dara. Iinom ako ngayon, tayo-tayo lang naman. Nakangiting tugon ni Dara. Are you sure? Baka mamaya gumewang ka ulit. I'm 100% sure. Nilapat ni Dara ang daliri sa labi ni Leandro. Nagtinginan silang dalawa at sa mga mata pa lang, nagkaintindihan na sila. Sabi ko na nga ba nag-iinarte lang yan? Singit naman ni Leona. Hindi na lang yun pinansin ni Dara, pero kita niya sa gilid ng mata ang nakasimangot na mukha ni Rafael. Nag-angat ng ulo si Dara at saka niyakap ang balikat ni Leandro. Nagulat naman ito sa ginawa niya. Is that what you want? Okay lang naman, kasama mo naman ako. Pagbibigyan kita this time. Saad ni Leandro kay Dara, tapos sumalik ito sa noo niya. Yup, love. Wala naman siguro masama kung iinom ako ngayon. Tayo-tayo lang naman, di ba? Tanong ni Dara kay Leandro. Nagtataka naman ang itsura ni Leandro. Ngunit hindi nito iyon pinahalata. Hindi kasi nito maintindihan kung ano ang nais niyang iparating. Babe, tignan mo sila. Ang sweet nila. Sana tayo rin, no? Pangungulit naman ni Leona kay Rafael na nais gayahin ang pwesto nila ngayon. Mariing pumikit na mga mata si Rafael at patuloy na huminga ng malalim. Bumalik ito sa pwesto kung saan katabi nito ang nobya. Hindi makapaniwala si Rafael sa nangyari. Ibang-iba na kasi ngayon ang tingin ni Rafael kay Dara kumpara noong sila pa. May parte sa puso niya na gustong hilahin si Dara palayo kay Leandro at hatakin palabas para kausapin ng masinsinan. Pero alam niyang bawal. So, maiwan na muna namin kayo siguro dito? Papasok na muna kami ni Dara sa kusina. Wag! Nagulat muli ang lahat nang biglang tumayo at sumigaw si Rafael. Babe, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leona rito. I mean, wag na sigurong uminom? Sorry. Tanging saad ni Rafael. Let's go, love. Pag-aaya ni Dara kay Leandro. Lalo namang nakaramdam ng inis at nagmamarch ang sundalo sa puso ni Rafael. Napabuntong hininga naman si Dara nang makapasok sila sa loob ng kusina. Napapalakpak naman ng bahagya si Leandro na kinataka ni Dara. You know what? Hindi ka lang pala ang palaya. Bagay ka rin pala maging artista. Siguro kung artista ka ngayon, ikaw na yata ang pinakamagaling na artistang nakilala ko. Tiningnan ni Leandro si Dara at naglabas ng pilyong ngiti. Kumunot ang noo ni Dara rito. What? Hoy hambog, ikaw kaya ang pasimuno nito. Sinusundan ko lang yung ginagawa mo. Ganti naman ni Dara at natawa naman si Leandro sa sinabi niya. Kaya napasimangot lalo ang dalaga. Can you please shut up? Nakakairita yung tawa mo. Mamaya marinig ka pa nila at mahuli tayo sa ginagawa natin. Kunot noong saad ni Dara at tinulak pa niya si Leandro. Look, hindi yan mangyayari, okay? Love? Panunukso pa muli ni Leandro sa ginagawa niya. Ganon? Kung pinagtatawanan mo tong pakulo mo, mas mabuti palang sabihin kay Rafael yung totoo, kesa ituloy pa to. What? No! Mabilis na agap ni Leandro. Sumeryoso rin ang mukha nito. Tinikom na ni Leandro ang bibig sa panunukso kay Dara, pero sa kaloob-looban nito, natatawa pa rin si Leandro sa nagiging reaksyon ni Dara. Leandro wanted to help Dara. Ayaw nito sabihin kay Rafael ang totoong pagsisinungaling nila.
Gusto kasi makita ni Leandro ang totoo at nais iparamdam kay Dara kung paano magmahal ng totoo. Gusto tulungan ni Leandro si Dara na buksan muli ang puso nito. Okay, fine. Titikom ko na bibig ko, love. Let's prepare this up. Pag-iiba ni Leandro ng usapan, kahit pinipigilan pa rin ang sarili na matawa. Love mo yung mukha mo. Hoy, kapag kaharap lang sila, saka pwede mo akong tawaging love. Nandidiri ako sa'yo. Inis na saad ni Dara. Tinalikuran na niya si Leandro na agad namang lumapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Hindi naman nakagalaw si Dara sa ginawa nito dahil sa gulat. Bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang itaboy si Leandro pero binulungan siya nito. Sorry, nandito si Rafael. Nakahinga ng maluwag si Dara sa narinig. Ibahin natin yung tawagan natin. From love to sweetheart. Okay lang ba yon? Bulong ni Leandro sa tenga ng dalaga. Ramdam ni Dara ang kiliti sa paghinga ni Leandro. Kumawala naman si Dara sa pagkakayakap ni Leandro at saka hinarap niya ito. Mabilis na yumakap si Dara sa batok ni Leandro at nilapit ang sarili sa mukha nito. Isang kalabit na lang ay mahahalikan na ni Dara ang lalaki. Parang natuyuan naman ng laway si Leandro sa ginawa ni Dara. Oo naman, sweetheart. Nakangiting saad ni Dara at tila ba inaakit siya nito. Natulala lang si Leandro at hindi nito magawang magsalita. Napakagatlabi na lang siya. Nang nilibot ni Dara ang likod ni Leandro, wala ni isang anino siyang nakita ni Rafael doon. Malakas na tinulak ni Dara si Leandro palayo sa kanya. Tumama ito sa mesa tapos humalakhak. You? Galit na saad ni Dara. Biniro lang kasi siya nito para mayakap niya ito. I will fucking kill you. Sigaw pa ni Dara na akmang susugurin si Leandro. Mabilis namang tumakbo si Leandro sa kabilang pwesto ng lamesa at tila naghahabulan silang dalawa. Habulin mo ako kung mahahabol mo. Natatawang saad ni Leandro sa kanya. Lalo namang namula ang ulo ni Dara sa inis. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya. Hinabol ni Dara si Leandro pero mabilis itong tumatakbo palayo sa kanya. Malilintikan ka talaga sa akin, Leandro Casidades. Tatagain ko yung laman mo. May pa sweetheart ka pang nalalaman. Inis na reklamo ni Dara. What the... Tuwing makikita ko kayo lagi na lang ba ganito? Wala na bang bago? Hindi ba kayo magsasawa? Seryosong tanong ni Rafael. Nagkatotoo ang kaninang biro ni Leandro. Ramdam ni Leandro na nababother si Rafael sa nararamdaman nito. Kaya hanggang kusina ay sumunod ito sa kanilang dalawa. Kunot noon itong naabutan sina Leandro at Dara na naghahabulan. Why? May mali ba? Bakit hindi mo ayain si Leona? Maghabulan din kayong dalawa. Just like what we did. Right, sweetheart? Hindi napigilan ni Dara ang sumagot kay Rafael dahil sa galit. Yeah. Tulala at wala namang nagawa si Leandro. Ang bilis mo naman nakamove on, Dara. Seryosong saad ni Rafael. Agad na halata ni Leandro ang tunay na pakay ni Rafael. Oh, wait. May hindi ba ako nalalaman sa inyong dalawa? Tanong na lang kunwari ni Leandro kay Rafael. Kahit pa sigurado na siya na may namamagitan nga sa dalawa, ay pinili pa rin niyang magmaang-maangan. Ngumingiting umiling si Rafael sa tanong ni Leandro. Wala no? I just saw through Dara's eyes. Tanging sagot na lang ni Rafael na sumandal sa dingding. Siguro nga tama ka. Nakamove on na siya sa nangyari sa nakaraan. In order to do that, I decided to listen to her. I can see it in Dara's eyes too, dude. She's totally broken. And I accepted her. Wala akong pakisinagin nakaraan niya. I listened to her rants at tinrabaho kong alamin yung nakaraan niya nang sa gayon, malaman ko kung ano ibibigay ko. For me, I love her and I'm willing to give everything to her. Seryosong pahayag ni Leandro. Bumilis ang tibok ng puso ni Dara sa narinig. Kung hindi lang siguro iniisip ni Dara na pagpapanggap lang ang ginagawa nilang dalawa,
ay baka nahulog na ang loob niya rito. Now that I'm happy na nalagpasan niya na yon, sinabi ko sa kanya na walang masama kung bubuksan niya ulit ang puso niya na nagmahal at magtiwala ulit. And that trust, iniingatan ko yon. Right, sweetheart? Dagdag pa ni Leandro na binaling ang atensyon kay Dara. Nasapo naman agad ni Dara ang puso dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa mga oras na yon. She felt the sincerity and love at the same time. Hindi niya maitatanggi na natuwa ang puso niya sa sinabi ni Leandro. Yeah, right, sweetheart. Sagot ni Dara kahit bigla rin siyang nakaramdam ng takot. Hindi yung takot na masama na parang may balak si Leandro sa kanya, kundi takot na muling bumukas ang puso niya sa isang tao. Pusong matagal niyang iningatan. Kapag kuwan, iba pa rin ang pakiramdam niya ngayon. Pakiramdam niya ay natunaw ang puso niya bigla. Hindi labag sa kalooban ni Leandro ang sinabi niya. Seryoso at yun talagang intensyon niya mangyari. He's not just interested in Dara. Pakiramdam niya, nagsisimula na rin siyang magustuhan ng dalaga. If I were you, dude, bumalik ka na kay Leona. Hindi tama na iwanan mo siya mag-isa sa sala. Siya nga pala, ba't ka pala naparito sa kusina? Do you need anything? Pag-iiba ni Leandro ng usapan. Nakangiting umiling na lang si Rafael. Nakaramdam ng kakaiba si Dara. Kahit kasi anong pagpapanggap na ginagawa nila ni Leandro, ay parang hindi ito papaniwalaan ni Rafael. Wala naman. Tatanungin sana kita kung kailangan mo ng tulong since wala naman akong ginagawa. But I think okay naman kayo. Tanging saad na lang ni Rafael at tumalikod na. Nang makalabas ng kusina si Rafael, ay hindi napigilan ni Dara na mapaupo dahil nanlambot ang tuhod niya. Mali itong ginagawa natin. Saad ni Dara nang makahinga ng maluwag. What do you mean na malito? Nagtatakang tanong ni Leandro. Pakiramdam ko kasi, tinatakasan ko lang yung sarili ko sa sakit. Sagot ni Dara at sumandal sa kinauupuan. Umupo naman si Leandro sa harap niya. Yeah, sabihin na nating tama ka. Dara, mali nga itong ginagawa natin. But I know we can pursue this. Makakatulong din to sa'yo. Tama ka. Huwag na lang natin itong gawin. Bakit? Hindi na lang natin tutuhanin. Hindi naman siguro masama kung subukan nating bigyan ng sarili natin sa isa't isa, di ba? Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Leandro. Kita naman sa mga mata ni Dara ang pagkagulat. Hindi ko alam. Natatakot ako na ewan. Hindi na natuloy ni Dara ang nais niya ipaliwanag. Alam na kasi ni Leandro ang gustong sabihin nito. I understand, Dara. Hindi ako nagmamadali. I will wait until you open your heart again. Nandito lang ako sa tabi mo para tulungan ka at iparamdam sa iyo kung ano ang katotohanan. I'm interested to know you, Dara. Hindi naman makapaniwala si Dara sa narinig. Ayoko. Umiiling na sagot ni Dara habang iniiwas ang tingin kay Leandro na pilit naman itong hinahabol. May pumipigil ba sa puso mo? This can't be right. Nagpromise na ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaan na masaktan ako ulit. Sorry. Sana maintindihan mo ko, Leandro. Ngumiti ang binata at hinawakan ng marahan ng pisngi niya. Oo naman. Malinaw sa akin ang lahat. You're afraid to fall in love again. But you know what my father said? Hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nakakaramdam ng sakit. It's the only way para maging malakas ka pa. Paliwanag ni Leandro na pinunasan ng luhang tumutulo sa mga mata ni Dara. Sa nakikita kong ginagawa mo, Dara, tinatakasan mo yung takot. Kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko at nararamdaman ko. There is something you want, di ba? Nakaramdam si Dara na parang may tumutusok sa puso niya. Hindi na niya nagawang sumagot pa. If you're ready, huwag ka matakot lumapit sa akin. Hindi ka magsisisi.
Saad pa ni Leandro. Tulala lang si Dara sa lalaki. Gusto ng puso niya tanggapin ang sinasabi ni Leandro, ngunit may parte pa rin sa sarili niya na natatakot siya. Tumayo si Leandro para maghugas ng kamay. Hindi niya ito pinunasan, bagkos winisik ang tubig sa mukha ni Dara. What the hell, Leandro? Sigaw bigla ni Dara. Hindi bagay sa itsura mo magseryoso. Ngumiti ka dyan. Natatawang saad ng binata. Leandro! Gigil na saad ni Dara. Ilang oras ang lumipas, kasalukuyang magkasama ngayon sa sala sina Rafael, Leona, Dara at si Leandro. Tahimik lang ang apat habang naghihintayan kung sino ang una magsasalita. Hindi na napigilan ni Leandro ang awkward na katahimikan sa paligid. He quickly poured strong wine into a shot glass. Sige na, ako na mauna. Suhestyon ni Leandro na agad kinuha ang shot glass sa kaininom. So who's next? Tanong niya matapos inumin ng wine at naglagay muli ng panibago. Kahit hindi bukal sa kalooban, ay napalunok na lang si Dara nang iniangat niya ang kamay. Ako na. Tipid na sagot ni Dara. Kumunot naman ang noo ni Rafael. Nang kukuhanin na ni Dara ang glass na hawak, agad na tumayo si Rafael para pigilan siya. Are you sure you wanna do this? Nakangiting hinarang ni Leandro ang kamay nito. Dude, relax. Huwag mong pigilan si Dara sa nais niyang gawin. Are you sure na wala kayong nakaraan? May hindi ba ako alam? This time, totoo na ang inis na nararamdaman ni Leandro sa matalik niyang kaibigan. Hindi kasi nito nagugustuhan ang kinikilos ni Rafael. Oo nga naman, babe. Parang mas may concern ka pa kay Dara kesa sa akin. Hay, ako na nga ang iinom. Singit ni Leona sa dalawa at kinuha ang alak sa kamay ni Leandro at ininom. Bakit hindi mo masagot ang tanong ng mister ko? Lakas loob na tanong ni Dara pagkaraan ng ilang segundo. Wala. Bahagya pang nautal si Rafael nang sabihin niya yon. Babe, konti na lang talaga magdududa na ako. Parang pilit ka sumagot kay Leandro palagi. Umamin ka sa akin, may nakaraan ba talaga kayo? Sumeryoso ang tono ng boses ni Leona. Wala. Mabilis na sagot ni Rafael. Sinabi niya na, di ba? Nakasama ko lang talaga siya sa isang proyekto before. Nalaman ko kasi sa kaibigan niya na hindi siya umiinom ng alak kaya medyo nag-alangan ako. Paliwanag pa ni Rafael na pilit ngumingiti. Bakit ka naman nag-aalangan? Bro, I'm her soon-to-be husband. Wala naman ako nakikitang mali kung uminom siya kasama ako. I'm with her naman. Depensa ni Leandro, sa sagot ni Rafael sabay, binaling ang tingin kay Dara. Right, sweetheart? Tanong nito na ikinatangulang ni Dara dahil pakiramdam niya ay may mabubuong alitan sa pagitan ng dalawa. Or maybe, concern ka dahil may hindi ka gustong mangyari, dude. Dagdag tanong ni Leandro nang muling bumaling ang tingin sa kaibigan. Babe! Tumaas ang tono ng boses ni Leona kay Rafael ng akmang tatayo. Pakiramdam ni Rafael ay may alam na si Leandro tungkol sa nakaraan nila ni Dara. Me? Ano bang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo kaya ako, Leandro? Nothing. Baka may takot kang malaman. Just like that. Sagot ni Leandro at umayos ng upo. Ganon din ang ginawa ni Rafael at mariing nagtitigan ng dalawa. Ano bang meron sa inyong dalawa? We don't understand you guys. Pwede bang tumigil na kayo? Ang ganda-ganda ng gabing to para magsaya tayong apat. Hindi niyo maramdaman lamig ng hangin at kalmadong dagat? At ikaw naman, Rafael, wala akong nakikitang mali kung iinom ako kasama ang magiging asawa ko at kasama kayo. Sagot ni Dara. Pinatigil na kasi niya ang titigan ng dalawa. Kita rin sa itsura ni Leona ang pagdududa. Nagulat naman si Rafael sa ginawa ni Dara kaya napatango na lang ito. Napangiti naman si Leandro sa inasta ni Dara. Wow, sweetheart. Kailan mo pa natutunan yan? Natutuwang tanong ni Leandro na pinisilang tungki ng ilong ni Dara.
Leandro? Don't worry, sweetheart. Pwede ka uminom, kasama mo naman ako. As long as you want. Sigurado ka? Ha? Syempre naman. Bakit hindi? Andito naman ako. Hindi kita pipigilan sa mga gusto mong gawin. Paliwanag pa ni Leandro. Nagkangitian silang dalawa at umabante si Leandro para halikan ng noo ni Dara. Babe, look at them. Grabe ang sweet talaga nilang dalawa. Ay, sana ganyanin mo rin ako. Sumiksik na parang bata si Leona sa tabi ni Rafael. Babe, ano ba? Ilang beses ko ba sasabihin na tigilan mo ang pagiging inggitera? Don't you get it? Inis na sagot ni Rafael. Hindi kasi nito nagustuhan ang nakikita sa kilos ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang mga pagkain na in-order ni Leandro. Hindi na muling nagkasagutan sina Rafael at Leandro. Nagumpisa silang kumain, at nang matapos ay tinuloy na nila ang inuman. Pinag-uusapan nila ang planong restaurant bar na itatayo sa Isla Haraya para sa kinabukasan. Mabilis na lumipas ang gawain, mabilis namang tinamaan ng alak sina Leona at Dara. Kapwa nagtatawa na ng dalawa habang nag-uusap. Yon ang kauna-unahang beses na pumayag si Dara na uminom. Pakiramdam niya, ang gaan ang pakiramdam niya, at nagagawa niya ang lahat. Tago namang pinagmamasdan ni Leandro si Rafael. Hinahayaan nila sina Dara at Leona na magsaya sa inuman. Yun kasi ang nais ni Leona. Tinuruan nito si Dara kung paano ang tamang pag-inom ng alak. Sina Leandro at Rafael naman ay beer na lang ang iniinom. Ayaw nila magpakalasing ng sobra dahil may aalagaan sila pareho. Saan mo pala nakilala si Dara? Panimula ni Rafael sa ilang segundong katahimikan. Pinakilala siya ni Daddy sa akin. Remember, Mr. Erickson? Oh yeah, si Tito. Paano naman nakilala ni Tito si... You don't know? Si Daddy ang pinakaamo ni Dara. Si Dara ang may pinakamalaking ambag sa kumpanya nila. How come you didn't know about that? No. Alam ko kung anong pangalan ng pinagtatrabahuhan ni Dara. Hindi ko lang alam na si Tito pala may-ari nun. Paliwanag ni Rafael na tumawa ng bahagya. Magsasalita pa sana si Leandro nang biglang lumapit si Dara sa kanya at niyakap siya. Nawala tuloy ang nais sabihin ni Leandro para kay Rafael. Mas lalong nawala sa sarili si Leandro nang dumikit ang labi nito sa tenga niya. Sweetheart, nasusukan na ako. Bulong ni Dara at nanlaki ang mga mata ni Leandro sa kanyang narinig. Dali-dali siyang tumayo. Tinulungan niya si Dara na makatayo at inalalayan niya ito papasok ng banyo. What happened? Agad na tanong ni Rafael. Hindi naman sumagot si Leandro. Bagkus, binigyan niya lang ng senyas ang kaibigan na patigilan na rin si Leona sa pag-inom ng alak dahil hindi na kaya ni Dara. Tumango naman si Rafael. Nang marating ng dalawang CR, agad na dumiretso si Dara sa lababo. Inangat ni Leandro ang buhok nito at hinilot ang likod. Nagsimula nang dumuwal si Dara. Napansin ni Leandro na inaalalayan na ni Rafael si Leona papasok sa kwarto dahil tumba na rin ito. Sweetheart, can you stay here? Kukuha lang ako ng panyo mo. Saad ni Leandro habang maingat niyang inaalalayan si Dara na umupo sa silya. Napasubsob naman si Dara sa lamesa dahil sa bigat ng ulo niya. Nagmamadali si Leandro na tumakbo patungong kwarto. Nang makalagpas na si Leandro sa silid ni Rafael at Leona, sakto naman ang pagbukas ng pinto at niluwanan si Rafael. Nakita pa ni Rafael na tumakbo si Leandro at nang ibaling ang tingin sa kanan, napansin nitong mag-isa si Dara kaya hindi nito napigilan na lapitan nito. Dahan-dahang lumabas si Rafael sa kwarto at nilapitan si Dara. May parte sa puso niya na nagsisisi siya sa ginawa niyang pag-iwan noon. Hahawakan na sana ni Rafael si Dara para hawiin ang buhok sa muka, ngunit agad na nakabalik si Leandro hawak ang panyo. Don't you dare touch my wife, Rafael, kung ayaw mo ng gulo. Galit na pahayag ni Leandro. Hindi na natuloy ang binabalak ni Rafael at wala na itong nagawa kung hindi ibaba ang kamay.
Mabilis na naglakad si Leandro palapit kay Dara. Nabangga pa niya si Rafael nang lagpasan niya ito. Nanatili lang si Rafael na nakatayo roon. Maingat na binuhat ng binata ang bagsak na katawan ni Dara. Namulat naman ng konti ang mga mata ng dalaga. Pilit nitong kinikilala ang taong bumuhat sa kanya. Napangiti ito nang makita ang mukha ng binata sa kayumakap. Sweetheart, saan tayo pupunta? Sinandal ni Dara ang ulo sa dibdib ni Leandro habang nakapulupot ang kamay nito sa leeg ng lalaki. Binaling ni Leandro ang atensyon kay Rafael bago magpatuloy at nakita niyang nakakuyom ang kamao nito. Ihihiga na kita sa kwarto, sweetheart. Marahang sagot ni Leandro habang hindi napuputol ang tingin kay Rafael. Do you need help? Singit naman ang kaibigan niya. No need bro, I can handle her. Mabilis na tugon ni Leandro habang buhat-buhat si Dara. Nilagpasan na nila si Rafael na naiwang mag-isa. Nanatili lang itong nakatayo habang nararamdaman ng parang tumutusok sa puso nito. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rafael sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung nagagalit mo siya kay Leandro o sa kanyang sarili. Hindi kasi nagawa ni Rafael ang ganong pag-aalaga nung sila pa ni Dara. Wait. Pagpigil ni Dara na nagpumilit bumitaw sa pagkakabuhat ni Leandro. Tumayo ng maayos si Dara at pagkatapos, naglakad palapit kay Rafael. Sinundan ni Leandro si Dara. Bumulalas ng tawa si Dara na kinagulat ng dalawa. Look who's here. Hindi ako makapaniwala na narito pala ang lalaking minsan kong minahal nun. Natatawang sambit ni Dara habang dinuduro si Rafael. Dara, come on. Saad ni Rafael na binaling ang tingin kay Leandro na may pag-aalala sa muka. Ang bilis nga naman ng panahon, no? Sinira mo lang buhay ko nun. But look at me now. Sigaw pa ni Dara at nagiba na ang tono ng kanyang sinasabi. Dara, I think that's enough. You're drunk, okay? Hindi mo na alam ang sinasabi mo. Nahihiyang pagpipigil ni Rafael kay Dara. Hey! Huwag mo akong pigilan. Are you scared? Takot ka ba kay Leandro? Takot ka bang malaman ng mister ko ang ginawa mo sa akin? Lasing at natatawang tanong ni Dara kahit pa pinipilit ibalanse ang sarili. That's why? Sumabat naman sa dalawa si Leandro. Nagmamaang-maangan na kunwari walang alam. Come on, dude. She's drunk. Hindi yun ang iniisip mo. Hindi na alam ni Dara ang sinasabi niya. Depensa ni Rafael. Yun na nga. Kapag lasing ang tao, dun sila nakakapagsabi ng totoo. Suway ni Leandro sa kaibigan at lumapit kay Dara. Dara, let's go. No. Bitiwan mo ko. Itong siraulong to? Hindi na natuloy ang nais na sabihin ni Dara nang bigla siyang buhatin ni Leandro. Ano ba? Sabing bitawan mo ako. Sigaw ni Dara na nagpupumiglas pero mas lalo lang hinihigpitan ni Leandro ang pagkabuhat sa dalaga. Iniwan nila si Rafael na mag-isa sa kusina habang hindi mapigilang mapahawak sa ulo dahil sa kaba. Nagdesisyon na lang si Rafael na bumalik sa kwarto kahit pa wala sa sarili ang isipan. Samantala, maingat na binaban ni Leandro sa kama si Dara habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi na kasi napigilan nito ang mga luha dahil sa nararamdaman. Huminga na lang ng malalim si Leandro at hindi ito pinansin. Kinuha niya ang panyong dala kanina at binasayon at sinubukang ipunas sa mukha ni Dara. You should rest, sweetheart. Mahinang wika ni Leandro. Naiintindihan niya kung bakit gano'n na lang makareact si Dara. Napagdesisyonan niya na iwanan muna si Dara mag-isa sa kwarto nang sa gayon ay makapagpahinga ito at kumalma. Ngunit, naramdaman niyang hinawakan siya ng dalaga sa braso nang sana'y tatayo na siya. Binaling ni Leandro ang atensyon sa dalaga at nakita niyang pinipigilan siya nitong umalis sa tabi niya. Sinubukan ni Leandro na hilahin ang braso pero hinigpitan lang ni Dara ang pagkakahawak nito sa kanya. Nawala naman si Leandro ng balanse nang akmang aayusin niya ang sarili. Dahilan para matumba sa hindi sinasadya
ay nagdikit ang labi nilang dalawa. Hindi yun napansin ni Dara dala ng kalasingan. Agad na tumayo si Leandro at lumayo dahil sa gulat. "Huwag mo kong iwan." Pakiusap ng dalaga kahit pa nakapikit. Wala nang nagawa si Leandro kundi tabihan si Dara at pagmasdan nito. Sinigurado ni Leandro na mahimbing ang tulog ni Dara. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok na tumatakip sa mukha nito. "I don't see any reason to leave you, Dara. I will show and prove to you how worthy you are." "Gusto ko ipakita sa iyo kung gaano ako kaseryoso." Bulong ni Leandro dito kahit tulog ito. Gumalaw si Dara na ikinabigla ng binata. Nagpalit kasi ng pwesto ito patagilid at sumakto sa pwesto ng mukha nito sa harap niya. Isang dangkal lang ang pagitan ng layo nila sa isa't isa. Inobserbahan lang ni Leandro ang natutulog na dalaga hanggang siya'y tamaan na rin ng antok. Kinabukasan, sumilay na ang haring araw. Unti-unting minulat ni Dara ang mga mata habang inuunat pa ang katawan sa ere. Pakiramdam niya ay nanghihina ang buong katawan niya at wala siyang maalala sa nangyari kinagabihan. Bumangon si Dara sa kama at nang makaupo siya at parang may bultahe na gumapang sa ulo niya. Napahawak si Dara sa ulo dahil sa biglaang pagkirot nito. Pinipilit niyang alalahanin ang nangyari sa kanila ni Leandro, Leona at Rafael kagabi. Ang naalala lang ni Dara ay masaya silang nagiinuman at nalasing siya ng sobra. Nanlaki ang mga mata niya na mabilis kinapa ang sarili at sinuri. Napansin niya na walang bago sa suot niya. Nilibot niya rin ang paningin at walang ni isang tao siyang nakita. Nagmadaling tumayo si Dara, ngunit ramdam pa rin niya ang hilo. Gusto niyang maduwal. Mabuti na lang at mayroong sariling CR ang kwarto. Agad siyang tumakbo roon para ilabas ang kumakalam sa tiyan. Sa hindi inaasahan, pagbukas pa lang ng pinto ay naabutan ni Dara ang hubot-hubad na katawan ni Leandro. Napatili naman siya at kasunod ay napasigaw ang binata. Hindi na mapigilan ni Dara ang sumuka kaya dumiretso pa rin siya sa loob at agad na sumuka sa lababo. Agad na lumapit si Leandro sa kanya at hinilot ang kanyang likuran hanggang sa maging maayos ang kanyang palagay. Nang matapos sumuka, muling tumili si Dara. Gamit ang dalawa niyang kamay, tinakpan niya ang mga mata. "Hey, I'm just helping you." Sigaw naman ni Leandro. Dahil hindi nito mapigilan ang mataranta. "Magtapis ka muna, pwede ba? At saka, takpan mo muna yung baba mo." Reklamo ni Dara habang nakatakip pa rin ang palad sa mata. Tinignan naman ni Leandro ang tinutukoy ni Dara at nakita niya na nakatayo na pala ang alaga nito. Nakalimutan na ni Leandro magtuwalya dahil nga nataranta siya nang biglang pumasok ang dalaga. "Oh shit!" Bulalas ni Leandro. Agad niyang hinila ang tuwalyang nakasabit sa gilid at binalot sa katawan. "Okay na, alisin mo na yung kamay mo." Utos ni Leandro sa dalaga na namumula ang pisngi. "Ayoko nga!" Mariing tanggi ni Dara habang umiiling pa. "Ayaw mo pa maniwala? Okay na nga!" Pag-uulit ni Leandro na hinila ang kamay ni Dara. "Ano ba? Ayoko nga sabi. Bitiwan mo nga ako. Mamaya niloloko mo lang ako eh." Sigaw ni Dara. "Ano? Bakit pa kasi kailangan ko pa makita yung saging mo?" Reklamo ulit ni Dara. Kumunot naman ang noo ni Leandro. "Bakit parang kasalanan ko? Ikaw kaya ang bigla na lang pumasok sa loob ng banyo habang naliligo ako. Siguro may bala ka sa akin, no?" Pang-aasar ng binata kay Dara. Nang tanggalin ni Dara ang kamay, ay nagtaas siya ng kilay at pinagkrus ang kamay sa dibdib. "Bulag ka ba? Hindi naman, di ba? Nakita mo namang nasusuka ako." "Sus, ang ibig mong sabihin, baka pinagnanasahan mo ko, pati yung katawan ko." Patuloy na pang-aasar ng binata sa kanya. Umagang-umaga ay para silang aso't pusa na nag-aaway. Pinunasan ni Leandro ang basa sa katawan niya mula sa leeg at dahan-dahan pang binabasa tiyan gamit ang kamay.
Sa hindi naman sinasadya, ay sumunod ang tingin ni Dara sa pagkilos ng kamay ni Leandro. Napalanok siya. Kung tutuusin, may dating ang itsura ni Leandro. See? Sa titig mo pa lang sa kamay ko, parang gusto mo na ako agad kagatin. Sweetheart, pwede ka naman magsabi kung gusto mo. In your dreams. Pumasok ako para sumuka at nahihilo ako. Hindi ko naman sinasadyang makita ka. At saka, malay ko ba nandito ka? Paliwanag naman ni Dara. Hindi nga. Baka naman dinadahilan mo lang na nasusuka ka para chancingan ako. Patuloy na panunukso ni Leandro at bumulalas ng tawa. Napakahambog mo? Sigaw muli ni Dara at tinalikuran na niya ito. Ngunit mabilis naman siyang pinigilan ni Leandro. Hinilan ni Leandro si Dara at maingat nitong sinandalang babae sa dingding. Nagtama ang paningin nilang dalawa at muling bumilis ang tibok ng puso at nakaramdam si Dara ng init sa katawan. Dahil sa ginawa ng binata sa kanya. Hindi kumurap ang mga mata niya. Ayaw niya na mawala sa paningin niya si Leandro dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Baka bigla na lang siya halikan nito. Gusto niya itulak ang lalaki palayo ngunit meron sa isip niya na pumipigil para gawin yon. Para siyang dumikit sa pader. Dahan-dahan pa, lumapit ang mukha ni Leandro sa mukha ni Dara na halos kaunti na lang ang pagitan nila. Ramdam ni Dara ang paghinga nito. Saan ka pupunta, sweetheart? Saad ni Leandro na tinitigan ang labi ng dalaga. Niyakap ni Dara ang sarili at mariing pumikit. Hindi na niya napansin na lumayo na pala si Leandro sa kanya. Bumalik na lang sa katinuan ng isipan ni Dara nang marinig niyang humalakhak ng tawa si Leandro. Binuksan ni Dara ang mata. Iniisip mo siguro may gagawin ako sa iyo, no? Natatawang tanong ni Leandro. Para namang ginusot na papel ang naging itsura ni Dara. Ikaw talaga? Bakit? Pinigilan lang naman kita lumabas ng banyo dahil tapos na ako maligo at ikaw naman ang susunod. Para naman makapag-ayos ka na dahil may trabaho pa tayong tatapusin. Bakit ganyan ka makatingin? Ano ba ang iniisip mo? You're expecting me to kiss you? So, gusto mo talaga? Sira ulo. Napakakapal talaga ng mukha mo. Sino may sabing gusto ko? Ew! No! And never! Ang dami mong sinasabi. Kumilos ka na riyan. Hintayin na lang kita sa kusina. Tanging saad ni Leandro dahil ayaw niya makipag-away pa rito. Pero nagustuhan ni Leandro ang nangyari sa kanila. Hintayin mo yung mukha mo. Sigaw ni Dara. Natawa naman muli si Leandro ng malakas. Iba kasi ang saya na binibigay ni Dara tuwing iniinis niya ito. Kapag kuwan, lumapit naman si Dara sa harap ng salamin. Tinapik-tapik niya ang magkabilang pisngi. Damn you, Dara. Bakit ka ba pumikit? Ano nga ba kasing inaakala mo? Inis na saad niya sa sarili. Bigla namang pumasok sa imahinasyon niya na tinuloy ni Leandro ang paghalik sa kanya. Agad na umiling si Dara at hinilamusan na muka. Ano ba, Leandro? Get the hell out of my mind! Saad pa ni Dara at hindi niya alam na naririnig pala siya ni Leandro na katatapos na magbihis. Nagtatakang lumapit ito sa pinto at kinatok siya. Dara, are you okay? Narinig niya ang boses ng lalaki. Bumalik muli sa imahinasyon ni Dara ang hinahalikan siya nito. Pumikit ng mariin si Dara at may kung ilang beses pa siyang huminga ng malalim para ikalma ang sarili. Pagmulat ng mata, inayos na niya ang sarili at nang makatapos ay lumabas na siya. Sumalubong kay Dara ang matipunong katawan ni Leandro. Nagsimula na naman makaisip ng kung ano-ano ang dalaga. Hindi ka man lang naligo? Paano ako makakaligo kung nandito sa labas ang mga damit ko at ano na naman? Hinihintay kitang umalis bago ako maligo, no? Diretso ang pahayag ni Dara. Sinisigurado lang niya na wala na ito. Dahil iba na ang nararamdaman niya. I see. Hindi ka pa rin makamove on? Until now, iniisip mo pa rin ang itsura ko kapag nakahubad. Manahimik ka nga.
Sigaw ni Dara, saka naglakad takbo pabalik sa loob ng banyo. Natulala na lang si Leandro at natawa sa kinikilos ng dalaga. Nang makapasok muli sa loob ng banyo, mabilis na inalis ni Dara ang damit isa-isa. Habang gigil siya kay Leandro. Kahit pa iritado si Dara sa mga lalaking katulad nito, may tumutulak pa rin sa isipan niya na hindi magawang lumayo rito. Hindi niya rin maramdaman ang presensya ng ex niya. Kahit pa nasa iisang bubong lang sila nagsasama. Walang ibang iniisip si Dara ngayon kung hindi ang pangalan ni Leandro. Padabog na binuksan ni Dara ang heater bago umpisahang maligo. Samantala, sina Leona at Rafael naman ay nag-aaway. Gusto na kasi ni Leona na umalis na sa Isla Haraya at maghanap na lang ng hotel na tutuluyan. Hindi na kasi niya kinakaya ang katahimikan sa isla. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Sigaw ni Rafael. Sakto naman na napadaan si Leandro sa kwarto ng dalawa at narinig niyang nag-aaway ang mga ito. Tumigil bahagya si Leandro sa paglalakad dahil gusto niyang marinig ang nangyayari sa dalawa. Babe, hindi naman sa ayaw ko rito. I just felt uncomfortable. Look, hindi kita pinipilit na sumama sa akin. Nor pinilit ba kita na sumama ka sa akin dito sa Isla Haraya? Kung di ka komportable, that's not my problem. You can leave. Trabaho ko to. You're the one who insists na sumama. Kaya pwede ba? Tigilan mo ako sa mga kalokohan mo? Reklamo ni Rafael. Kumunot naman ang noon ni Leona. Hindi kasi nito maintindihan kung bakit gano'n na lang kinikilos ni Rafael magmula na makarating sila sa Isla Haraya. I'm not comfortable with Dara, okay? Hindi ako komportable kung paano ka mag-alala sa kanya. Kung paano mo siya hawakan. Kung paano mo siya tingnan. Gulong-gulo na ako, Rafael. Umamin ka nga. Is there something between you and Dara? Hindi na napigilan ni Leona tanungin si Rafael dahil sa naiisip nito. Kumunot naman ang noon ni Rafael. Bumuntong hininga siya at handa na sana sabihin kay Leona ang katotohanan nang biglang may kumatok sa pintuan. Tumalikod si Leona kay Rafael. Kinalma muna ni Rafael ang sarili bago tinungo ang pintuan para buksan. Bro! Panimula ni Rafael. Naalala niya ang naging eksena kinagabihan. Look, forget what happened last night. Breakfast is ready. At isa pa, just tell me when you're not ready to do this project. Para naman hindi na ako mahirapan maghanap ng bagong architect na pwedeng tumulong sa misis ko. Paliwanag ni Leandro. Sinabi ni Leandro ang bagay na yon dahil hindi niya kayang pang-iinsulto ni Leona sa lugar na yon. Matagal nang magkakilala si Leona at Leandro. Iyon ang hindi alam ni Rafael. Leandro know his limit. Kaya parang wala lang sa kanila. Hindi sila magkasintahan nun. They just met each other in Canada before. Pinsan ni Leona, ang ex-girlfriend ni Leandro. What? Dude, kaya ko to. Ano ka ba? We will stay here. Mabilis na sagot ni Rafael. That's nice. Saad ni Leandro, kahit pa naiinis na siya kay Leona. Hindi naman dahil hindi komportable si Leona kay Dara. Hindi kaya ni Leona na harapin si Leandro after what happened. Si Leona kasi ang punot dulo ng lahat kung ba't naghiwalay si Leandro at ang ex-girlfriend niya. Inaya kasi ni Leona ang pinsan niya sa Canada para maging malaya kahit na ilang araw lang bago ang kanilang kasal. Hanggang hindi na natuloy ang nangyari at naiwang sugatan si Leandro na kahihintay sa wala. Ilang saglit pa, iniwan na lang sila ni Leandro at nagpatuloy na ito pumasok sa kusina. See? Look what you did! Narinig ni Leandro yung mga kalokohan mo. Tatanggalan mo pa ako ng trabaho. I don't care. Ikaw na lang kumain kasama sila. Busy pa ako sa gagawin ko. Tanging sagot ni Leona habang iniisip pa rin ang nangyari sa Canada. Tapos naman na maligo si Dara. Ngunit nasa utak niya pa rin ang insidenteng nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Leandro. Hindi niya mapigilan mamula ang pisngitwing na aalala. Kinuha ni Dara ang miniskirt na terno ng maikling short. Nang maisuot niya yon, kitang-kita ang kutis ng binti niya. Bala kasi niya akitin si Leandro para makaganti.
Nagtali rin ng buhok paangat si Dara at sinuri pa na mabuti ang sarili. Parang sasalang si Dara sa isang modeling dahil sa anggulo at postura ng katawan. Hindi napansin ni Dara na may nakatingin pala sa kanyang ginagawa. Hindi niya namalayan na nakabalik na pala sa loob si Leandro dahil abala siya sa pag-aayos ng sarili. Wow! Biglang saad ni Leandro. Napakurap naman sa gulat si Dara at napaupo bigla sa kama. You scared the hell out of me? Sigaw pabalik ni Dara sabay bumuntong hininga. Bumulalas naman ng tawa si Leandro. Hindi ka ba marunong kumatok man lang? Dagdag ni Dara. Bakit naman? This is my room. Anytime, pwede akong pumasok kung gusto ko. I don't need to knock, sweetheart. Just be careful next time, okay? Baka hindi ako makapigil sa susunod at ituloy ko ang gusto mo. Nakangiting sumandal si Leandro sa pader habang pinagmamasdan si Dara mula ulo hanggang paa. What? Palitan mo nga yung damit mo? And who are you to tell me that? Ayoko nga. Tumayo si Dara at saka hinarap si Leandro. Well, I'm just the man who saved you from darkness. I'm Leandro Castidades, your future husband, right? Kung gusto mo, pwede naman natin natutuhanin at pakakasalan kita ngayon na agad. Hindi ka lang pala hambog, baliw ka rin pala. Baka nakakalimutan mo nagpapanggap lang tayo rito. Bakit? Kasama rin naman sa pagpapanggap natin yan ah. Bilis na, sundin mo na ang utos ko. Ayokong antitigan ka ng ilang lalaki, kaya magpalit ka na doon. Nakahanda na ang almusal at ikaw na lang hinihintay. Seryosong saad ni Leandro at natahimik naman si Dara. Sa unang pagkakataon, ngayon lang may nagreklamo sa paraan ng pananamit niya. Iba rin ang nararamdaman niya nang gawin ni Leandro. Para kasing totoo ang lahat ng sinasabi nito sa kanya at walang halong biro. Paano ako makakapagpalit kung nakatayo ka dyan? Ngumisi si Leandro na tiningnan ng banyo. Kaya nga nilagyan ko ng banyo itong kwarto para hindi ako mahirapan, but look at you. Hindi ako aalis dito. Baka hindi mo sundin yung utos ko. Diretsong saad nito na para bang kuya niya na sinasaway ang kapatid. Padabog na nagmarcha si Dara na hinarap ang maleta. Binuksan niya yun at kumuha mo din ng panibagong damit. Nisente at maayos na damit. Bago tuluyan pumasok ng banyo si Dara, sinamaan niya muna ng tingin si Leandro. Oh, ayan ka na naman makatingin. Para naman sa'yo yan. Huwag ka nang sumimangot. Hahalikan kita. Magpasalamat ka. Dahil sobrang nagkikare ako sa'yo. Natatawang saad ni Leandro. Nakasimangot naman na binagsak ni Dara ang pintuan ng banyo. Inis siyang humarap sa salamin at kinausap muli ang sarili. Nakakainis ka talaga, Dara. Ba't ka ba sumusunod sa lalaking yun? Iritadong saad ni Dara sa sarili niya. Nagmadali siyang nagpalit ng damit at agad din na lumabas na nakasimangot. Naabutan niya ron na nakahiga sa kama si Leandro. Ano, okay na ba to sa mata mo? Mataray niyang tanong na inirapan pa siya. Yup, that's more beautiful. Tara na, kanina ka pa hinihintay ng ex mo sa kusina. Pang-aasar ni Leandro habang tumatawa pa. Hindi naman nakakilo si Dara. Binato lang niya ng hawak na damit ang lalaki. Mabilis na bumangon si Leandro at umilag. Oops! Better luck next time, sweetheart. Focus ka na mabuti sa tatamaan mo. Ani Leandro na tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan si Dara na masama ang loob. Nagbago lang ang mood niya nang pumasok sa isipan niya si Rafael. Kaya ko to, okay? Just calm down, Dara. Calm down. Saad ni Dara sa sarili. I told you, I'm here, okay? Nang buksan ni Dara ang mga mata, ay nakasilip pa si Leandro sa pintuan. Leandro! Sigaw ni Dara sa pangalan ng lalaki at hinabol ito na nakakuyumang kamao. Paglabas naman ni Dara sa kwarto ay mabilis din na tumakbo si Leandro. Ang bumungad sa kanya ay si Leona. Hi Dara, good morning. Bati ni Leona sa kanya.
Same goes to you. Matipid na tugon ni Dara. Nasaan sila? Nasa kusina. Sagot ni Dara na blanko ang ekspresyon ng muka. Nagpatiuna na si Dara maglakad palabas at sumunod naman sa kanya si Leona. Nakita niya si Leandro na hinihintay si Dara bago ito umupo sa upuan. Binati pa nito si Dara at inalalayan sa pag-upo. Habang si Rafael ay walang kibo sa upuan at hindi pinapansin si Leona dahil sa naging alitan nila kanina lang. Akala ko ba ayaw mong sumabay sa amin? Supladong tanong ni Rafael kay Leona. Nakaramdam si Dara ng kakaibang hangin dahil sa pakikitungo ni Rafael dito. Wala na akong gana. Dagdag pa ni Rafael. Tumayo na ito sa kinauupuan at akmang aalis na ngunit pinigilan siya ni Dara. Enough, Rafael. Mahiya ka naman. Huwag mo ganyanin si Leona. Sa harapan namin? Ganyan ka ba talaga? Inis na sumbat ni Dara at biglang hinawakan ni Leandro ang kamay niya. I'm fine, Dara. Salamat. No, kung ako sa'yo, Leona, hindi ko hahayaan na gaganyanin palagi. Masasaktan ka lang. Dagdag pa ni Dara. What? Singit ni Rafael dahil nagiging personal na ang binabanggit ni Dara. Hinila ni Dara ang kamay ni Leandro. Bakit? Guilty ka ba? Hindi ba totoo? Nagsalubungan tinginan ng dalawa. Nababasa sa kanilang mata na handa nang ibunyagan lahat. Hindi naman nakaimik si Leona sa gilid. Si Leandro naman ay hindi nakapagpigil kaya pati siya ay napatayo na rin. Hindi na kayo marunong rumispeto sa harap ng hapagkainan? Nilingon ni Dara si Leandro. Halos papatay na ang mga mata ni Dara at tutulo na ang luha niya kaya tumalikod na siya at umalis sa kusina. Excuse me. Sunod na paalam ni Leandro sa dalawa para habulin si Dara. Ano? Wala lang ba ako rito? Look what you did, Rafael. Kahit hindi mo sabihin sa akin, kitang-kita ko kung paano mo tingnan si Dara. Bakit? Kasalanan mo naman ang lahat ng to. Sisi ni Rafael kay Leona. Nang makapasok si Leandro sa loob ng kwarto nila, ay agad na sinalubong siya ni Dara ng mahigpit na yakap. Nabigla si Leandro sa ginawa nito. Hindi rin alam ni Dara kung bakit nasanay na siyang si Leandro ang lalapitan kapag malungkot siya. Bumawi rin ng yakap si Leandro dito. Hindi ko na kaya. Humagulhol ng iyak si Dara. Dara, nandito ako. Just let yourself. Open your eyes. Huwag mong pairalin ang galit sa puso mo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na talikuran ng nakaraan. Kung yan ang palagi mong papakinggan, hindi ka magiging masaya. Yun ba talaga ang gusto mo? I don't understand. Then tell me and make me understand you. I'm here, Dara. Handa akong mahalin ka. Hindi kita minamadali. Kasama pa ba ito sa pagpapanggap natin? Bumuntong hininga si Leandro. Nagpapanggap ka ba? Kasi ako hindi. Hindi ako nagpapanggap. Lahat ng sinabi ko sa'yo totoo. Mabilis na sagot nito at tumalikod kay Dara. Natulala naman ang dalaga at hindi nakapagsalita. Let's go to the kitchen. Masama magtrabaho ng walang laman ng tiyan. Hihintay kita doon. Utos ni Leandro sa kanya na nauna nang lumabas ng silid. Naiwan si Dara na tulala roon. Hindi niya alam kung ano ang una niyang gagawin. Hindi kasi niya maintindihan na nangyayari. She promised herself that she will never fall in love again, yet she's here. Nang makabalik si Dara sa kusina, nakita niyang naghihintay si Leandro sa kanya. Pinanindigan nito ang sinabi. Nang makaupo si Dara, pinagsilbihan naman siya agad nito. Nakasimangot si Leona habang pinapanood sila. Mabuti na lang at okay ka na, Leandro. Napamaang na lang si Leandro nang biglang magsalita si Leona. Bumakas naman sa mukha ni Dara ang pagtataka. Binalingan ni Leona ang tingin kay Dara at ngumiti. Magkakilala kami. Sabay subo ng pagkain. Anong ibig mo sabihin? Kailan pa? Sabay baling ni Dara ng tingin kay Leandro. Kumain ka na muna.
Tanging saad ni Leandro. No, gusto ko muna malaman kung ano ba sinasabi ni Leona. Lumaki ako sa Canada. Same as your husband. What do you mean? So, you and Leandro? Hindi magawang sabihin ni Dara na dugtungan ang sasabihin niya. Dahil nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. What? No, hindi yun ang katulad ng iniisip mo. Ano? Paano kayo nagkakilala dalawa? Palihim naman nang umiti si Leandro sa reaksyon ng mukha ni Dara. Anong nakakatawa? Wala ba akong karapatang alamin at mag-react? Muling binaling ni Dara ang atensyon kay Leandro. Sweetheart, just listen to Leona first. Kumalma ka nga dyan, okay? Pinsan ko ang dating girlfriend ni Leandro. But Leandro thinks I'm a bad influence. Bago sila ikasal, inaya ko ang kasintahan niya noon kasama rin ang kaibigan ni Leandro. That time, hindi ko alam na engaged na pala ang pinsan ko at si Leandro. Paliwanag ni Leona. Ba't mo sinasabi sa akin yan? Dahil ikaw ang asawa niya at may karapatan kang malaman ng katotohanan. Nakikita ko sa mata mo kung gaano ka kasaya kapag kasama si Leandro. Ayoko na itago sa'yo kung anong namamagitan sa amin. Paliwanag muli ni Leona. Sorry Leandro, hindi ko alam. Leona, it's okay. Matagal na yon. I already moved on. At natuto na rin ako. Gusto ko pa nga magpasalamat sa'yo. Because of you, nalaman ko ang katotohanan. Tanggap ko na. Hindi ko na nga iniisip ang bagay na yon. I'm finally happy and contented. Nakangiting wika ni Leandro. Kita naman sa mukha ni Dara ang labis na pagtataka. Hindi kasi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang nasa isip niya lang, masaya siya na pinagtapat ni Leona sa kanya ang lahat. Iniisip niya ngayon na kailangan niya rin sabihin ang katotohanan tungkol sa nakaraan nila ni Rafael. Leona? Yes. I think you also need to hear this. Alam ko, nakakonfuse ka the way Rafael treated me. Seryosong panimula ni Dara. Binitiwan naman ni Leona ang hawak na kutsara at itinuon ang atensyon sa kanya. Hinawakan naman ni Leandro ang kamay niya. It's okay, Leandro. I just want to be honest with Leona. Sure. Bumuntong hininga muna si Dara bago magsalita. Ex-boyfriend ko si Rafael. Kaya pala. Gumilid naman ang luha sa mga mata ni Leona. Are you okay? Pilit nang umiti at tumango si Leona. Siguro. Mahal ka pa rin niya hanggang ngayon, Dara. Dara, I think I should leave. What? No, hindi mo kailangan umalis. Hinawakan ni Dara ang kamay ni Leona para pigilan. Hindi ako naniniwalang mahal niya ako. O kung minahal ba talaga niya ako. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Leona bago magpatuloy. Look, Leona, I know some things are just hard to express. Hindi mo kailangang umalis dahil lang may nakaraan kami ni Rafael. Pero, you don't need to worry about it, Leona. I'm already happy and contented with my partner, Leandro. You know what? Mahalin mo ng totoo si Rafael, ha? Hindi alam ni Dara kung saan siya humugot ng lakas para sabihin ang bagay na yon. Nung una, akala ko sobrang boring mo kasama. Now I'm starting to like you, Dara. I feel the same way too. Nakangiting tugon ni Dara sa babae. Hindi mo kailangang umalis at mag-alala, okay? I'm already happy with my fiancé now. Saad ni Dara na binaling ang tingin kay Leandro. Ang sweet mo naman, sweetheart. Singit naman ni Leandro, kasunod ay isang matamis na halik sa noon ni Dara. Leandro? Suway ni Dara sa kanya. Hay, kailangan ko na yata umalis. Mukhang makakaistorbo pa ako sa inyong dalawa. Paalam ni Leona sa kanila. Saglit. Pipigilan pa sana ni Dara si Leona, ngunit dire-diretso lang itong naglakad. Konti na lang, maniniwala na talaga ako sa mga sinasabi mo kay Leona.
Nakangiting sabi ni Leandro nang tuluyang makaalis si Leona sa kusina. Paano nga kung... Hindi pa tapos ang sinasabi ni Dara nang pigilan niya ang sarili. Paano ang alin? Wala, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. What? You're so unfair. Sabihin mo na yung sasabihin mo. Ano ba? Hep? Don't tell me. Oh, come on, Leandro. Kung ano-ano na naman ang nasa isip mo. I knew it. So binibigyan mo ako ng tsansa para papasukin sa puso mo? Abot langit ang ngiti ni Leandro. Namula naman ang pisngi ni Dara. Maybe, I'll try? Hindi na muli natuloy ang sasabihin ni Dara nang bigla na lang siyang sunggaban ng halik ni Leandro. Nanlaki ang mga mata ni Dara pero kalaunay, bumigay din. Nang mapagtanto ang ginagawa, ay mabilis niyang tinulak si Leandro palayo. Anong ginagawa mo? Sabi ko, susubukan kong buksan yung puso ko para sa'yo pero hindi naman ibig sabihin. Hindi na pinakinggan ni Leandro ang sasabihin ni Dara. Muling hinila ni Leandro ang bewang ni Dara paharap dito. Masama ang maraming sinasabi. I'll prove you wrong about that, sweetheart. Seryosong bulong ni Leandro. Sa mga oras na yon, hindi na muling pinakawalan ni Leandro si Dara sa bisig nito. They both know na bago pa lang ang pagkikita ng dalawa, marami pa silang kikilalanin sa isa't isa. Pero dahil sa kanilang masalimuot na nakaraan, yun ang naging daan para maglapit sila. Mabilis na lumipas ang araw. Malapit nang sumapit ang dilim. Lahat sila ay pagod dahil sa trabahong pinakita nila. Naging maayos ang pagsasamahan ng dalawa. Leandro was happy that he even invited them to celebrate a small success. Magkakasama silang apat na nag-celebrate ng gabing yon. Wala namang bago kay Leona at Dara na mabilis na lasing. Napakamot na lang sina Leandro at Rafael sa ulo dahil may aalagaan na naman silang dalawa. Where are you going? Tanong ni Leandro kay Rafael nang mapansin na iba ang direksyon na patutunguhan nila ni Leona. Remember? Last time she said she wanted to go to a hotel? I think this is the perfect time. Gusto ko bumawi sa kanya kaya, as she requested to me, tutuparin ko. Nakangiting sagot ni Rafael, natango lang ang isinagot ni Leandro. I'm happy for you, dude. Mag-iingat kayo ah. Nagpakawala na nakakalokong ngiti si Rafael nang inusupa si Dara. Nakangiting umiling naman si Leandro dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Are you sure? Yes, bro. Alam ko at kilala kita. So paano? Mauna na kami? Pagpapaalam ni Rafael sa kanila. Lumapit at niyakap ni Leandro ang kababata niya. Pagkatapos ay naglakad na rin siya habang inaalalayan ng lasing na si Dara patungo sa sasakyan niya. Maingat na pinaupo ni Leandro si Dara sa loob. Pumasok na rin siya at saka iniwan na ang lugar. Ilang oras ang inabot ng biyahe nilang dalawa pabalik sa rest house. Hindi makapaniwala si Leandro na muli niyang makikita ang pagiging makulit ni Dara tuwing nalalasing ito at sa loob pa mismo ng sasakyan niya. Pero syempre, iniisip ni Leandro na siguro sa ganitong paraan lang ni Dara na ilalabas ang totoong siya. Nang makarating, pinuhat ni Leandro si Dara at tinala na sa kwarto. Ingat na ingat si Leandro na hiniga ang dalaga sa kama. They both stared at each other. O ano na naman yung tingin mo sa akin? Akala mo ba hindi kita kayang halikan? Huwag mo akong subukan, Dara. Hindi talaga ako magdadalawang isip na gawin sa'yo. Seryosong pahayag ni Leandro. Hindi naman nagawang sumagot ni Dara. Oh, do you think I will miss this opportunity? Akin ka lang, remember? Dagdag pa ni Leandro. Nang marinig yun ni Dara, umatras naman siya ng bahagya. Ngunit sumunod pa rin ang lalaki. Sa mga oras na yon, ay uminit lalo ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Nakasandal na ang likod ni Dara sa ulo ng kama. Samantalang, tahimik naman si Leandro habang nakatitig kay Dara.
Naramdaman ni Dara ang init doon. Init na may halong tukso. Hindi alam ni Dara kung anong gagawin niya. She wanted to push Leandro away, but her heart said no. Nagulat si Dara nang hawakan siya nito sa pisngi. Whatever happens to us right now, sweetheart, isipin mo na lang that we're already husband and wife. Dagdag ni Leandro. Pagkatapos noon, agad niya itong hinalikan sa labi. Hindi na nagawang makawala ni Dara. Wala na sa sariling, sumunod na lang siya sa galaw ng labi ni Leandro. She even touched Leandro's hair. Naging mas mainit pa ang silid ng dalawa. Hindi lang katawan nila ang nagkaisa, pati na ang kanilang mga puso at kaluluwa. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Dara na wala na si Leandro sa tabi. Nilibot niya ang paningin at nakita na nakatambay ito sa terrace. Pinapanood lang nito ang kalmadong dagat. Hindi kasi makatulog si Leandro kagabi. Dahil hindi niya alam kung tama ba ang ginawa nilang dalawa. What's important to him now? He already found someone who will treat him right. Nagpakawala ng buntong hininga si Leandro pagkatapos ay bumalik sa kwarto. Naabutan niya si Dara na gising na at nakatayo sa pintuan. Dara? Kailangan siguro natin mag-usap. Saad naman ang dalaga. Hindi nagawang kumibo ni Leandro. Naglakad lang siya papasok sa loob at tinabihan ng dalaga. Kung iniisip kung galit ako sa nangyari kagabi, hindi. Wala akong pinagsisisihan sa lahat. But? Nagtatakang tanong ni Leandro. Hindi pa tayo masyadong nagkakakilala, Leandro. May parte pa rin sa puso ko na natatakot na baka iwanan. Baka iwanan kita katulad ng ginawa sa'yo ni Rafael? Natatakot ka na baka hindi ito matuloy? Tanong ni Leandro na nakayukong tumango naman si Dara. Ngumiti ang binata sa kanya. Iniangat ni Leandro ang kanyang ulo sa kahinawakan ng pisngi niya. You know what? Hindi dapat pinangungunahan ng lahat. One thing for sure right now is we are happy. I will make sure that this relationship will work out, sweetheart. Gagawin ko ang lahat. And you know why? Because I think I love you more than you think. Leandro! Nabigla si Dara na yakapin siya ng binata. I didn't love you because of your past. Mahal kita dahil yun ang nararamdaman ng puso at kaluluwa ko. Let's face a new life together. A life without secrets. A life with me as your fiancé. Bulong ni Leandro sa tenga ng dalaga. Tuluyan naman bumagsak ang luhang kanina pa pinipigilan ni Dara. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. And I love you too, Mr. Leandro Casidades. Niyakap naman ng mahigpit ni Leandro si Dara. Wala silang iniintindi ngayon kundi ang mahalagang oras na yun para sa kanila. Alam nilang pareho silang pinagtagpo ng tadhana. They needed to take care and love each other. Malaya nilang haharapin ang mga susunod pang kinabukasan. Katulad na lang ng dagat na malayang umaagos. Ilang saglit pa, kumawala na si Leandro mula sa pagkakayakap. Hinaplos nito ang pisngi ni Dara. Don't overthink that I will leave you like they did to you. Trust me, this will never happen again. Pinunasan ni Leandro ang luha sa pisngi ni Dara. At bilang tugon, si Dara na mismo ang sumunggab ng halik kay Leandro. Ang kanilang mga masakit na nakaraan ay nagkaroon ng masaya at makulit na pagsasamahan para sa bagong kinabukasan. They all prove that love is one of the most important things and also a powerful weapon to ease the pain. Kahit pagaano kasakit ang naranasan ng isang tao, pwede pa ring mabago ng saya ang lungkot. Hindi palagi huli ang lahat. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Arrogant Boss is My Fiancé.
Written by Aryan. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!